Madalas magreklamo ang anak kong si Mia na nagugutom siya. Palihim akong umuwi ng maaga mula sa trabaho. Pagbukas ko ng pinto ng kusina, nakita ko si Lola Elena, ang aking biyenan, na may ginagawang bagay. Agad kong dinala ang anak ko sa ospital. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay tila nagpapahiwatig ng pagod, isang tuyong tunog na pumupunit sa katahimikan. Gaya ng nararamdaman ko ngayon. Tiningnan ko ang orasan, eksaktong 6:00 na. Kalahating oras na ang nakalipas, pilit kong pinipigilan ang sarili kong iwan ang lahat at tumakbo pauwi. Malakas ang tibok ng puso ko, isang pakiramdam ng pagkabahala ang bumabalot sa akin. Ang cellphone ko sa mesa ay walang tigil sa pag-vibrate. Mensahe mula sa anak kong si Mia. Maikli at nanginginig na mga salita, "Mama, gutom na ako." Iyon ang pang-5 beses na nangyari ngayong linggo. Hindi ko na kinaya. 6:00 ng gabi. Isinara ko ang aking laptop at nag-unat para maibsan ang pagod matapos ang isang araw na nakatitig sa mga numero at kontrata. Sa labas, nagsisimula ng lumiwanag ang Maynila. Nagmamadali ang mga sasakyan na parang isang ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Ngunit sa aking puso, isa lang ang tanging daan pabalik sa aking munting anak. Ako si Maria, 32 taong gulang. Ang aking asawa ay si Jose. Mayroon kaming isang magandang anak, si Mia, nakakatapos lang mag-6 na taong gulang. Nakatira kami kasama ang aking biyenan, si Lola Elena, sa isang lumang apartment. Si Lola Elena ay isang taga-Maynila, masipag sa buong buhay niya, at mahal na mahal ang kanyang mga anak at apo. Simula nang bumalik ako sa trabaho pagkatapos kong manganak. Siya ang nag-aalaga kay Mia, tinitiyak na kumakain at nakakatulog ang bata. Lagi akong nagpapasalamat sa kanya. Huminto ang pamilyar na motor sa harap ng apartment. Humina ako ng malalim. Pilit na inaalis ang pagod mula sa trabaho bago ako pumasok sa bahay. Pagbukas ng lumang kahoy na pinto, isang maliit na anino ang tumakbo at yumakap sa aking binti. "Mama! Mama, nandito ka na." Tumingala si Mia, ang kanyang bilog na mukha ay nagmingning sa tuwa ang kanyang maitim na mata. Yumuko ako at niyakap siya, naamoy ang pamilyar na amoy ng sabon sa kanyang buhok. Siya ang buong mundo ko. Ngunit ngayon na niyakap ko ang maliit na katawan na yon, bigla akong nakaramdam ng lungkot. Tila mas magaan siya. Ang kanyang mga balikat ay tila payat. Hindi na sing chubby at kaibig-ibig tulad ng ilang buwan na ang nakalipas. Hinawakan ko ang kanyang kamay at dinala sa loob ng bahay. Si Lola Elena ay abala sa kusina. Kumakalat ang masarap na amoy ng pagkain sa buong lugar. Nang makita ako, umiti siya ng taimtim. "Umuwi ka na, Maria. Maghugas ka na at kumain." Nagluto ako ng sabaw ng alimango at saluyot na may inihaw na baboy. "Lahat ng paborito mo?" "Opo, Lola." "Naging mabait ba si Mia ngayon?" Tanong ko habang nakatingin sa anak ko. Pinunasan ni Lola Elena ang kanyang kamay sa apron at buong pagmamalaking sinabi, "Naman, mabait siya." Kumain siya ng mabuti at natulog ng mahimbing, hindi ako inabala. Tanghali. Naubos pa niya ang 2 buong mangkok ng kanin na may giniling na karne. Pag narinig ko ang sinasabi ng aking biyenan, nakakaramdam ako ng kaluwagan. Siguro dahil sa madalas na paglalaro ng bata, kaya siya naging payat. Ganyan talaga ang mga bata, mabilis lumaki. Ngunit nang umupo ako, hinila ni Mia ang kamay ko at bumulong sa akin na may lambing. "Mama, gutom na ako." Bahagyang kumirot ang puso ko. Ito na ang pang-3 beses ngayong linggo na sinabi ng bata ang mga salitang iyon pag-uwi ko mula sa trabaho. Paanong magugutom agad ang isang bata na katatapos lang kumain ng 2 mangkok ng kanin? Tiningnan ko ang anak ko at pagkatapos ay ang aking biyenan na naghahain ng pagkain sa mesa. Masaya pa rin siya at mukhang hindi siya nagsisinungaling. Pilit kong pinigil ang pagdududa na nagsisimula sa aking puso at hinimas ang ulo ng anak ko. Nagugutom na ang munting prinsesa ko. Maghintay lang ng konti, tapos na si Lola maghain at kakain na tayo agad. Ang hapunan ay naganap sa isang pamilyar na mainit na kapaligiran. Nilagyan ni Lola Elena ng pagkain ang aking plato at ni Jose, at ang plato ni Mia ay inalagaan din niya. Ngunit napansin ko na kaunting gulay lang ang inilagay niya para sa bata. Isang maliit na piraso ng tokwa at isang maliit na kanin na halos kasing laki ng kamay ng bata. "Lola, bakit kaunti lang ang kinakain ni Mia?" Hindi ko napigilan ang aking sarili at nagtanong.
Kumuha pa si Lola Elena ng isang piraso ng gulay para sa apo, at mahinahon na ipinaliwanag, sapat na iyan para sa isang bata, Maria. Ang sobrang pagkain sa gabi ay makakapagpabusog sa kanila at mahirap matulog. Hayaan mo siyang ubusin muna ito at kukuha pa ako sa kanya. Mukhang makatwiran ang kanyang paliwanag. Hindi ko rin gusto na maging tensyonado ang pamilya, kaya nanahimik na lang ako. Mabilis na naubos ni Mia ang kanyang kanin, at ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga inihaw na baboy sa plato. Nilunok ng bata ang kanyang laway ngunit hindi naglakas loob na humingi pa. Nang makita ko yon, kumirot ang aking puso. Pagkatapos kumain habang naghuhugas ng pinggan sa kusina. Sinadya kong magtanong sa aking biyenan, Lola, tingin ko pumapayat si Mia kamakailan. Maarte ba siyang kumain? Huminto si Lola Elena sa pagpunas ng mesa, tumingin sa akin. At may kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya, ang kanyang pamilyar na banayad ng ngiti. Hindi naman. Kumakain siya ng mabuti. Baka mas mahusay pa kaysa kay Jose noong bata pa siya. Lumalaki lang siya at pumapayat. Huwag kang masyadong mag-alala, Maria. Sabi niya at bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit hindi ko maalis sa aking isipan ang pakiramdam ng pagkabahala na bumabalot sa akin. May isang bagay na mali. Ang intuisyon ng isang ina ay nagbabala sa akin na mayroong isang lihim na nagaganap sa loob ng aming sariling bahay. Isang lihim na may kinalaman sa mangkok ng kanin ng aking anak. Kinagabihan. Hindi ako makatulog. Niyakap ko ang maliit na katawan ng aking anak na mahimbing na natutulog. Nangako ako sa sarili ko na hahanapin ko ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong magmasid ng mas maigi sa lahat ng bagay sa paligid ng aking anak. Hindi na ako basta-basta naniniwala sa matatag na pahayag ng aking biyenan. Bawat kilos, bawat salita niya na may kinalaman sa pagkain ni Mia ay maingat kong sinusuri. Ang aking pagdududa ay lalo pang lumakas isang hapon sa katapusan ng linggo. Nanood kami ng ngiyi sa sala. Binuksan ko ang isang pakete ng milk biscuits na paborito ni Mia at aabutan ko sana siya ng isa. Nang iabot niya ang kanyang kamay, mabilis na pinigilan siya ng aking biyenan. Tahan na, anak. Huwag kang kumain ng matamis ngayon. Malapit na ang hapunan. Mabusog ka at hindi ka na makakakain ng hapunan. Ang kanyang boses ay banayad at puno pa rin ng pagmamalasakit. Ngunit napansin ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Malungkot na binawi ni Mia ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng paghahangad na makuha ang pakete ng biscuits. Nakaramdam ako ng pagkainis. Lola, isang piraso lang naman. Nagugutom siya. Sinubukan kong magsalita sa pinakamahinahong boses na kaya ko. Kung nagugutom siya, maghintay na lang siya ng hapunan. Ang sobrang pagkain ng junk food ay hindi maganda para sa kanyang kalusugan. Huwag mo siyang sirain, Maria. Sagot niya habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang apo. Na parang natatakot siyang bigyan ko ang bata ng biscuits. Si Jose, ang aking asawa na nakaupo sa tabi namin, ay nagsalita para magpabawas ng tensyon. Tama si Lola, honey. Hindi maganda ang pagkain ng merienda bago maghapunan. Mia, maging mabait ka at maghintay ka muna na magluto si Lola. Wala akong nagawa kundi ibalik ang pakete ng biscuits. At ang aking isipan ay gulong-gulo. Si Lola Elena ay hindi naman dating mahigpit sa pagkain. Madalas pa nga siyang bumibili ng merienda para sa apo. Bakit siya biglang nagbago? Ang kanyang pagbabawal ay hindi tulad ng isang ordinaryong payo, ito ay tulad ng isang utos, isang mahigpit na kontrol na lubhang matindi. Mula noon, nagpa siya akong mag-imbestiga. Sinimulan kong bantayan ang dami ng pagkain sa kaldero at ang dami ng natira pagkatapos ng bawat kainan. Mukhang normal ang lahat, ngunit ang bahagi ng pagkain sa plato ni Mia ay laging nakakagulat na kaunti. Isang maliit na kanin, kaunting pinakuluang gulay. Isang maliit na piraso ng isda o ilang piraso ng lean meat. Walang mga prito o matatamis na pagkain. Sa tuwing kukuha ako ng karagdagang pagkain para sa anak ko, may dahilan ang aking biyenan upang pigilan ako. Minsan, sinasabi niya na maalat ang pagkain para sa bata, o kaya naman masyadong mamantika at madaling mabusog ang bata. Bukod sa pagkain, napansin ko rin ang iba pang kakaibang ugali sa aking anak. Umiinom siya ng maraming tubig. Ang kalahating litro na bote ng tubig na inihahanda ko para sa kanya sa eskwelahan.
Araw-araw na ubos pag-uwi niya. Sa gabi, patuloy din siyang humihingi ng tubig, at bilang resulta, mas madalas siyang umiihi sa gabi. May mga gabi na nagigising ako ng 2 o 3 beses dahil sa tunog ng kanyang paggalaw at paghingi ng ihi. Talagang nag-aalala ako. Nag-research ako online tungkol sa mga sintomas ng labis na pagkain, pag-inom, pag-ihi, at pagpayat. Ang mga resulta ng paghahanap ay paulit-ulit na tumutukoy sa isang sakit na ayaw isipin ng sinumang ina. Ngunit hindi ko naglakas loob na sabihin ang mga pag-aalala na ito sa sinuman. Kahit na sa aking asawa. Natatakot ako na baka nag-o-overact lang ako. Natatakot ako na kapag sinabi ko, iisipin ng aking biyenan na nagdududa ako sa kanya. At ang aking asawa ay tiyak na babaliwalain lang ako, na sinasabing nag-isip lang ako ng kung ano-ano. Isang gabi, pagkatapos matulog ng anak ko, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ng aking biyenan. Kunwari naghahanap ng gamot. Nais kong maghanap ng anumang pahiwatig, isang paliwanag sa kanyang kakaibang mga kilos. Ang kanyang kwarto ay malinis at simple, pamilyar ang lahat, walang kakaiba. Ngunit nang dumapo ang aking mata sa ilalim ng kama, nakita ko ang ilang libro na nakatago ng maayos. Sa kuryosidad, yumuko ako at hinila ang mga ito. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Iyon ay mga libro tungkol sa medisina. Lahat ay tungkol sa isang paksa. Nutritional regimen para sa mga pasyenteng may diabetes, mabuhay ng malusob na may type 1 diabetes. Patnubay sa pag-aalaga ng mga batang may diabetes. Umupo ako sa sahig, nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ang bawat pahina. May mga linya sa loob na maingat na in-underline. Mga maliliit na sulat na isinulat sa pamilyar na sulat kamay ni Lola Elena. Nare-research niya ang sakit na ito. Bakit? Baka pinagdududahan niyang may sakit si Mia. Kung ganoon, bakit hindi niya sinabi sa amin ng asawa ko? Bakit niya pinili na itago ito, at palihim at mapanganib na magpatupad ng isang mahigpit na diet sa kanyang apo? Ang lihim sa mangkok ng kanin ng aking anak ay hindi lamang tungkol sa kaunti o marami, ito ay nagtatago ng isang takot. Isang katotohanan na pilit na itinago ng aking biyenan. At alam ko na hindi na ako maaaring manahimik. Kailangan kong alamin ang katotohanan para sa anak ko. Ang desisyon ay nakuha na ngunit ang pagkilos ay hindi madali. Alam ko na hindi ko maaaring harapin ang aking biyenan ng direkta nang walang matibay na ebidensya. Gagamitin niya ang kanyang mga makatwirang dahilan na puno ng pagmamahal at ang aking asawa. Tulad ng dati ay papanig sa kanya. Kailangan ko ng isang katotohanan na hindi maikakaila, isang katotohanan na magbubunyag sa lahat. Nang Miyerkules ng linggo na yon, sinabi ko sa aking boss na may emergency ako sa bahay at humingi ako ng pahintulot na umuwi ng maaga ng 2 oras. Hindi ako nag-abiso sa sinuman sa bahay. Nais kong sorpresahin sila upang makita kung ano ang mangyayari kapag wala ako doon. Ipinark ko ang motor ko sa dulo ng eskinita at dahan-dahan akong lumakad patungo sa apartment. Mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa sa normal, sabay na nasasabik at natatakot. Nang malapit na ako sa bahay, narinig ko ang boses ni Lola Elena na kausap ang isang tao sa telepono. Ang boses niya ay tila nag-aalala, kakaiba sa kanyang kalmado at tiwala na pag-ugali. Nagtago ako sa likod ng sementong haligi sa pasilyo, sinubukan kong makinig. Alam ko na kailangan ko siyang ipa-check up pero natatakot ako. Kapag tinitingnan ko siya, naaalala ko si Ramon noon. Pareho sila ng mga sintomas. Hindi ko na ito kaya. Naging garalgal ang kanyang boses at may tunog ng paghikbi. Nagulo ang aking isipan. Ramon? Sino si Ramon? Wala pa akong narinig na sinuman sa pamilya na binanggit ang pangalang ito. At bakit ikinukumpara ng aking biyenan si Mia sa isang taong nagngangalang Ramon? Anong nangyari sa taong iyon? Mabilis na natapos ang tawag. Narinig ko ang aking biyenan na nagbuntong hininga. Nanatili akong nakatayo sa likod ng haligi, hindi naglalakas loob na lumabas. Maya-maya, narinig ko ang kalansing sa kusina at kumalat ang masarap na amoy ng pagkain. Amoy ng pinasingaw na tilapia na may toyo, ang paborito ni Mia, isang sinag ng pag-asa ang sumiklab sa aking puso. Siguro ngayon ay bibigyan niya ang kanyang apo ng masarap na hapunan. Siguro ang aking mga pag-aalala ay walang kabuluhan. Akala ko ay lalabas na ako nang biglang may pumasok sa aking isipan. Gusto kong makita ito ng personal.
Dahan-dahan akong lumiko sa likod, kung saan matatagpuan ang balkonahe na may tanaw sa bintana ng kusina. Sa kabutihang palad, bahagyang nakabukas ang bintana. Nagtago ako sa likod ng halaman. At pinigil ko ang aking hininga at tumingin sa loob. Ang nakita ko pagkatapos ay nagpabagsak sa aking buong mundo. Kakatapos lang ilagay ng aking biyenan ang mainit na pinasingaw na isda sa isang plato. Sa tabi nito ay isang mangkok ng sabaw ng kalabasa na may hipon at isang plato ng sinangag na kangkong. Isang masaganang pagkain na puno ng sustansya. Tinitigan niya sandali ang hapunan at ang kanyang mukha ay nagpakita ng masakit na ekspresyon. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Kinuha niya ang bahagi ni Mia mula sa plato ng isda, mangkok ng sabaw, at plato ng gulay at inilagay ang mga ito sa maliliit na mangkok. Pagkatapos ay tahimik na ibinuhos ang bahagi ni Mia sa isang plastic bag ang malaking plato para sa mga matatanda, tinakpan niya at iniwan para sa hapunan. Pagkatapos niyang ibuhos ang lahat, bumalik siya at naglagay ng isa pang maliit na kaldero sa kalan. Mabilis siyang nagpakulo ng kaunting gulay at nagbiyak ng isang itlog sa isang mangkok, binati ito at pinasingaw sa rice cooker. Iyon lang ang tunay na hapunan ni Mia ngayong gabi. Nanatili akong nakatayo sa likod ng halaman, mahigpit na humahawak sa rehas ng balkonahe upang hindi ako bumagsak. Ang aking lalamunan ay masikip. At ang aking mga luha ay patuloy na bumuhos. Hindi iyon luha ng galit kundi luha ng gulat, sakit, at hindi pagkaunawa. Bakit? Paanong magagawa ng isang lola na mahal ang kanyang apo ang isang malupit na bagay na tulad nito? Itinapon niya ang kanyang pinaghirapan, itinapon ang masarap na pagkain ng kanyang apo. Ang kanyang kasinungalingan ay hindi lamang nasa kanyang bibig kundi naroon din sa bawat kilos niya. Hindi ako maaaring pumasok sa bahay ngayon. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Tahimik akong umalis na parang nawawalan ng kaluluwa. Umupo ako sa isang sementong bangko sa dulo ng eskinita, hindi pinansin ang mga taong dumadaan. Sa aking isipan, isa lang ang imahe. Ang aking biyenan na walang awa na nagbuhos ng pagkain sa basurahan. Ang imahe na iyon ay paulit-ulit na nagpapakita na parang isang nakakatakot na pelikula. Na sumasaksak sa aking puso ng paulit-ulit. Ang lihim ay hindi na nasa mangkok ng kanin. Ito ay ibinuhos kasama ng pinasingaw na isda at mangkok ng sabaw. Ang katotohanan ay mas hubad at mas masakit kaysa sa naisip ko. At ito ay konektado sa isang hindi pamilyar na pangalan. Ramon. Alam ko na upang protektahan ang aking anak. Kailangan kong alamin ang katotohanan tungkol sa taong ito. Umupo ako sa sementong bangko ng matagal, sinusubukang ayusin ang magulong kaisipan sa aking ulo. Nang magdilim na, tumayo ako. Pinunasan ang aking luha at umuwi. Sinubukan kong magkunwari na walang nangyari. Hindi ko maaaring ipaalam sa aking biyenan na nasaksihan ko ang lahat. Sa hapunan, nang makita ko ang mangkok ng pinakuloang gulay at pinasingaw na itlog ni Mia, sumakit ang aking puso. Mabait na kinain iyon ng bata. Hindi man lang nagtanong kung bakit napakasimple ng kanyang pagkain. Minsan, titignan niya ang masarap na adobo sa mesa, pagkatapos ay mabilis na yumuko at isusubo ang kanin sa kanyang bibig. Hindi ko na kaya. Kumuha ako ng isang piraso ng karne at ilalagay sana sa plato niya. Agad na nagsalita ang aking biyenan. Huwag, anak, masyadong maalat ang adobo. Hindi iyan maganda sa kanyang bato. Ibinaba ko ang karne, nanginginig ang aking kamay. Tiningnan ko siya, sinusubukang maghanap ng paliwanag sa kanyang mga mata. Ngunit nakita ko lang ang isang malamig na determinasyon. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Jose, dahan-dahan akong pumunta sa kama ng anak ko. Niyakap ko siya, hinimas ang kanyang malambot na buhok, at mahinang nagtanong, Mia, sabihin mo kay mama. Ganito ba ang binibigay ni Lola sa iyo na pagkain araw-araw? Humaplos si Mia sa kanyang mata, humikab at tumango. May sinabi ba siya sa iyo? Tanong ko ulit, nanlalambot ang boses ko. Nag-aalangan ang bata sandali at pagkatapos ay bumulong sa akin na parang natatakot siyang marinig ng sinuman. Sabi ni Lola ito ay sekreto natin. Sabi niya, ang pagkain ng maraming karne at isda ay makakapagkasakit sa akin, tulad ng kaibigan kong si Tin sa klase. Hindi siya pinapayagan na kumain ng candy o minom ng soda. Sabi ni Lola, kailangan ko siyang pakinggan para maging malusog ako. Ang aking puso ay parang pinisil ng isang tao.
Hindi lamang kinokontrol ng aking biyenan ang pagkain ng bata. Tinaniman niya rin ang kanyang inosenteng isipan ng takot sa sakit. Ginawa niyang isang lihim ng pagmamahal ang kanyang maling pagkilos sa pagitan nila, na naging dahilan upang sumunod ang bata ng walang pagtutol. Ang aking pasensya ay umabot na sa limitasyon. Nagpasya akong kumilos agad. Kinaumagahan, nagkunwari akong may bigla ang business trip. Ngunit sa katotohanan, pumunta ako sa isang electronic store at bumili ng pinakamaliit na surveillance camera na maaaring kumonekta sa aking telepono. Ayaw ko itong gawin. Nararamdaman ko na parang tinatraidor ko ang tiwala sa aming pamilya. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong magkaroon ng ebidensya para maniwala ang aking asawa. Para maniwala ang lahat. Palihim kong inilagay ang kamera sa tuktok ng aparador sa sala, kung saan tuwid ang tingin sa dining table at bahagi ng kusina. Buong araw sa opisina, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Ang aking mga mata ay nakatitig sa screen ng telepono, sinusubaybayan ang bawat galaw sa bahay. At pagkatapos, ang pinakakinakatakutan ko ay muling nangyari. Bandang 5:00 ng hapon, sa screen ng telepono, nakita ko si Lola Elena na umuwi mula sa palengke na may dalang sariwang pagkain. Nagluto siya ng nilagang tadyang at pinasingaw na itlog. Dalawang paboritong pagkain niya, may kaunting pag-asa akong sumiklab, ngunit mabilis din itong nawala. Eksaktong katulad ng nangyari noong isang araw. Pagkatapos magluto, walang awa niyang ibinuhos ang lahat sa basurahan. Ang hapunan ni Mia ngayon ay isang mangkok ng ginisang ampalaya na may itlog. Hindi ko na ito matagalan kahit isang segundo pa. Lumabas ako ng opisina at nagmotor pa uwi na parang baliw. Kailangan kong tapusin ito agad. Pumasok ako sa bahay sa tamang oras na magsisimula na silang kumain. Sa mesa, sa tabi ng masaganang pagkain para sa mga matatanda ay ang mangkok ng ginisang ampalaya na may itlog at isang maliit na mangkok ng kanin ni Mia. Ang aking biyenan ay bahagyang nagulat nang bigla akong umuwi. "Oh, bumalik ka na sa iyong business trip. Bakit hindi ka tumawag sa akin?" Hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako sa dining table. Nakatitig sa mangkok ng kanin ng aking anak. Nang makita ni Jose ang aking ugali, sumimangot siya. "Anong problema, Maria? Bakit ganyan ang ugali mo?" Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigil na hindi manginig ang boses ko. Tiningnan ko ang aking biyenan. "Lola, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit ito ang hapunan ni Mia?" Bahagyang natigilan si Lola Elena, ngunit mabilis na nakabawi. Napansin ko na nilalagnat ang bata, kaya nagluto ako ng ampalaya para palamigin siya. Umiti ako ng mapait. "Kung gayon, paano ang nilagang tadyang at pinasingaw na itlog na niluto mo kaninang hapon? Saan ito nagpunta? O masyado rin itong pampalamig kaya kailangan mong itapon?" Ang aking sinabi ay parang isang kidlat na tumama sa kanila. Ang hangin sa dining room ay naging makapal. Si Jose ay kumurap, tumingin sa akin at pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang mukha ng aking biyenan ay namutla, ang kanyang mga labi ay gumalaw-galaw ngunit hindi siya makapagsalita. "Maria, anong kalokohan ang sinasabi mo?" Si Jose ang unang nagsalita. Mahal na mahal ni Lola ang kanyang apo, paano niya itatapon ang pagkain? Kalokohan? Humarap ako sa aking asawa, ang galit na matagal ng kinimkim ay bumuhos. "Lagi ka nalang panig sa kanya. Jose, naging interesado ka na ba talaga kung ano ang kinakain ng anak natin, kung paano siya nabubuhay? Tingnan mo siya, ang payat niya. Hindi mo ba nakikita?" Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang video na na-record ko. Ang imahe ng aking biyenan na nagbuhos ng pagkain sa basurahan ay malinaw na lumabas. "Tingnan mo, Jose. Ganito ang pagmamahal ni Lola sa kanyang apo." Natigilan si Jose nang makita ang video. Si Lola Elena ay nanginginig at kailangang kumapit sa upuan upang manatiling nakatayo. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pekeng pagiging kalmado kundi ng pagkabahala, sakit, at kaunting galit. Ang labanan ay talagang sumiklab sa mismong hapagkainan. Isang lugar na dapat ay mainit at puno ng tawa. At alam ko na ito ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo na malapit nang sirain ang aking pamilya. Ang katahimikan ay bumalot sa kwarto. Ito ay napakabigat na maaari kong marinig ang aking sariling paghinga, ang paghikbi ng aking biyenan,
at ang mabilis na tibok ng puso ni Jose. Natakot si Mia sa eksena. Sumandal siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malaki at nagtataka. Si Lola Elena ay umupo sa upuan, dalawang kamay na nakatakip sa kanyang mukha, at ang kanyang payat na balikat ay nanginginig. Hindi siya umiyak ng malakas, ngunit ang matinding sakit ay malinaw na nakikita sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Lola! Lola, ano ito? May hindi pagkakaintindihan ba? Pakiusap. Sabihin mo sa akin. Si Jose, pagkatapos ng ilang segundo ng pagkabigla, ay tumakbo sa kanyang ina, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, at ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Tahimik pa rin si Lola Elena, umiling lang siya sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katahimikan sa sandaling ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagtanggi. Ito ay isang hindi direktang pag-amin. Isang pag-amin na hindi na maipagtatanggol ni Jose ang kanyang ina ng bulag-bulagan. Humarap siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay komplikado, may halong paninisi at pagkalito. Maria! Bakit mo ito ginawa? Bakit ka naglagay ng kamera sa bahay? Hindi ka ba nagtitiwala kay Lola? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Ano pa ang magagawa ko? Sagot ko, nanlalambot ang boses ko sa galit. Sinabi ko sa iyo at kay Lola na pumapayat si Mia na lagi siyang gutom. Pero may naniwala ba sa akin? Sinabi mo na nag-o-overreact lang ako at sinabi ni Lola na kumakain siya ng mabuti. Kung wala ako nito, sinigawan mo lang ako dahil sa pagiging walang ingat at walang respeto sa iyong ina, tama. Ang aming pagtatalo ay naputol ng tunog mula sa aking biyenan. Tumayo siya. Nag-aalangan na pumunta sa kanyang kwarto nang walang sinasabi. Ang pinto ng kanyang kwarto ay sumara ng malakas, at pagkatapos ay ang tunog ng pag-lock ng pinto ay narinig. Ikinulong niya ang kanyang sarili doon kasama ang kanyang lihim. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Hindi kami nag-usap ni Jose. Umupo siya sa sala, nagyosi ng sunod-sunod. Niyakap ko naman ang aking anak sa kwarto, at ang aking isipan ay magulo. Mahimbing na natutulog ang bata, ngunit hindi ako makatulog. Ang pangalang Ramon na narinig ko sa telepono ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Sino siya? Ano ang kinalaman niya sa takot ng aking biyenan na naging dahilan upang kumilos siya ng ganoon? Halos 2:00 ng umaga na, nang sigurado akong pagod na si Jose at nakatulog sa sofa, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Isang malakas na pagtulak ang pumilit sa akin na alamin ang sagot. Lumapit ako sa kwarto ng aking biyenan. Nakalock pa rin ang pinto. Naalala ko ang lumang susi na iniwan ng aking biyenan na lalaki. May kasama itong susi sa kwarto niya. Natagpuan ko ito sa drawer ng kabinet. Nanginginig ang aking kamay nang ipasok ko ang susi sa lock. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa akin. Ngunit ang pag-aalala para sa aking anak ay mas malaki. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang aking biyenan ay nakabaluktot sa kama, nakaharap sa dingding, tila natutulog. Pinigil ko ang aking hininga at pumasok sa kwarto. Hindi ako naglakas loob na buksan ang ilaw, ginamit ko lang ang mahinang liwanag mula sa screen ng aking telepono. Nagsimula akong maghanap. Wala akong malinaw na ideya kung ano ang hinahanap ko. Isang intuition lang ang nagsasabi sa akin na mayroong isang bagay na nakatago dito. Binuksan ko ang kanyang aparador. Sa ilalim ng mga lumang damit, may nahawakan akong matigas na bagay. Iyon ay isang maliit na lumang kahoy na kahon na may lock. Ang lock ay kalawang na rin. Kaya't kailangan ko lang gumamit ng kaunting lakas para mabuksan ito. Walang anumang mahalagang bagay sa loob ng kahon, isang album lang ng litrato na may pulang pabalat na kumukupas na. Malakas ang tibok ng puso ko. Umupo ako sa sahig, dahan-dahang binuksan ang album. Ang unang pahina ay ang kasal ng aking biyenan na lalaki at babae. Napakabata pa nila. At ang kanilang ngiti ay maliwanag. Sa susunod na pahina ay ang larawan ng isang chubby na batang lalaki na nakahiga sa bisig niya. Hindi iyon si Jose. Ang bata ay may singkit na mata at isang masayang ngiti. Binuklat ko ang bawat pahina ng album na nagdokumento sa paglaki ng bata. Larawan niya habang naglalakad. Larawan niya na hawak ang kamay ng kanyang ama sa unang araw ng eskwela. Larawan niya habang naghihipan ng kandila sa kanyang birthday. Sa ilalim ng ilang larawan ay ang malambot na sulat kamay niya na nagsasabing di si Ramon ni nanay. Si Ramon, 5 taong gulang.
Si Ramon sa parke. So ito pala si Ramon, ang kuya ni Jose. Isang taong hindi kailanman nabanggit sa mga kwento ng pamilya. Binuklat ko ang mga huling pahina, at ang ngiti sa mukha ng bata ay unti-unting nawala, pinalitan ng isang payat at maputlang katawan. Ang bata ay nakaupo sa kama sa ospital, may nakatusok na li sa kanyang kamay, ngunit pilit pa rin siyang ngumiti sa kamera. Ang huling larawan, ang bata ay natutulog. Ang kanyang mukha ay mapayapa ngunit maputla. Ang aking lalamunan ay masikip, at nakadikit sa huling pahina ng album ay isang manipis na dilaw na papel. Iyon ay isang discharge paper mula sa ospital. Binasa ko ang bawat salita. Pasyenteng Ramon Garcia. Edad siyam. Diagnosis sa paglabas, namatay. Sanhi, ketoacidosis, komplikasyon ng type 1 diabetes. Nahulog ang papel sa aking kamay. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang takot ng aking biyenan. Ang mga libro tungkol sa diabetes, ang mahigpit na diet na ipinapatupad niya kay Mia, ang lahat ay nagmula dito. Mula sa sakit ng pagkawala ng kanyang unang anak, 30 taon na ang nakakaraan, hindi niya kinamumuhian si Mia. Sa katunayan, mahal na mahal niya siya, at takot na takot siya. Ang takot na yon ay naging isang nakakalason na tanikala sa kanyang pagmamahal. Sinusubukan niyang iligtas si Mia sa kanyang sariling paraan, isang bulag at maling paraan. Batay sa malalim na trauma ng kanyang nakaraan. Tiningnan ko ang babaeng nakabaluktot sa kama, at pagkatapos ay tiningnan ko ang larawan ng batang si Ramon sa album. Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin, hindi na ito galit kundi isang matinding awa. Awa para sa aking biyenan at takot para sa sarili kong anak. Kinaumagahan. Ang buong bahay ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi ako nakatulog buong gabi, yakap-yakap ang lumang album. Ang takot sa sakit at ang awa para sa aking biyenan ay naghahalo-halo. At sinasaktan ang aking kaluluwa. Hindi rin nakatulog si Jose. Umupo siya sa sala hanggang sa umaga. Ang kwarto ay puno ng amoy ng sigarilyo. Binuhat ko si Mia na gising na. Mukhang nararamdaman ng bata ang kakaibang atmosfera. Hindi na siya maingay tulad ng dati at tahimik lang na dumidiin sa aking balikat. Nang lumabas ako ng kwarto, ang aking biyenan ay kakatapos lang lumabas sa kanyang kwarto. Mukha siyang pagod, ang kanyang mga mata ay namamaga at malalim. Nang makita niya ang album sa aking kamay, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa maputla patungo sa galit at pagkatapos ay kawalan ng pag-asa. Pumasok ka sa kwarto ko. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng sakit. Hindi ko sinagot ang kanyang paninisi. Lumapit ako sa kanya at ang aking boses ay nanginginig din, Lola, pasensya na. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Kuya ni Jose si Ramon, hindi ba? Ang pangalang Ramon na lumabas sa aking bibig ay parang isang matinding suntok. Si Lola Elena ay nanginginig. At kailangan niyang kumapit sa dingding upang hindi matumba. Ang sakit na natago sa loob ng 30 taon ay biglang nahukay at inilantad sa harap ng lahat. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang bumuhos. Mga luha ng sakit, kawalan ng lakas at pagkapuot. Ano ang alam mo? Ano ang alam mo para sabihin yan? Alam mo ba ang pinagdaanan ko? Sumigaw siya. Hindi na kayang panatilihin ang kanyang kalmado na ugali. Mabilis na tumakbo si Jose upang suportahan ang kanyang ina. Lola, kumalma ka, pakiusap. Pag-usapan natin ito ng dahan-dahan. Maria. Tumigil ka na sa pagsasalita. Ngunit hindi ako makatigil. Hindi ito ang oras para manahimik. Lola, alam ko na takot ka, ako rin. Ngunit ang paraan mo ay mali. Sinasaktan mo siya. Hindi mo ba nakikita? Tila ang sakit ay naging dahilan upang hindi siya makinig sa anuman. Tinulak niya si Jose at dumiretso siya sa kusina. Ang kanyang katigasan ng ulo ay malalim na nakatanim sa kanyang isipan sa loob ng ilang dekada. Naniniwala pa rin siya na tanging ang kanyang paraan ang makapagliligtas sa kanyang apo. Binuksan niya ang refrigerator, kumuha ng isang kahon ng pre-cooked oatmeal mula kagabi, at kumuha ng isang maliit na mangkok. Mia, halika dito, naghanda si Lola ng almusal para sayo. Tinawag niya, ang kanyang boses ay naging malamig. Hinarangan ko siya. Hindi, Lola. Hindi niya ito kakainin. Ngayon, dadalhin ko siya sa ospital. Hindi ako papayag.
Sumigaw si Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay namula. Gusto mo ba siyang maging katulad ni Ramon? Gusto mo bang sabihin sa akin ng mga doktor na hindi nila siya mailigtas muli? Hindi ko papayagan na mangyari iyon muli. Matigas siyang lumapit kay Mia, hawak pa rin ang mangkok ng oatmeal. Tumayo ako sa harap ng anak ko at matatag na pinigilan siyang lumapit. Lola, pakiusap, maging makatwiran ka. Ang medisina ay malaki na ang pagbabago ngayon. Kailangan nating magtiwala sa mga doktor. Ang ginagawa mo ay dahan-dahang pumapatay sa kanya. Ikaw ang pumapatay sa kanya. Sinasanay mo siya. Hinahayaan mo siyang kumain ng kahit ano. Ang pagkabahala at ang takot sa nakaraan ay naging dahilan upang mawalan siya ng isip. Tinulak niya ako para makalapit kay Mia, umapaw na ang salop. Ang takot para sa aking anak, ang kawalan ng lakas sa katigasan ng ulo ng aking biyenan, ang pagod sa pakikipaglaban ng mag-isa, ang lahat ay bumuhos at sumabog. Sa isang hindi makontrol na sandali, malakas kong tinulak ang aking kamay, at ang buong lumang dining table ay nayanig at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng mga basag na plato at mangkok ay umalingaw-ngaw. Ang mangkok ng oatmeal ay tumalsik sa sahig. Ang buong kwarto ay biglang nanahimik, at tanging ang iyak ni Mia sa takot ang naririnig. Natigilan ang aking biyenan na nakatingin sa mga basag na gamit sa sahig. Tahimik din si Jose. Ang magulong eksena na ito ay tila nagpabagsak sa lahat mula sa kanilang emosyonal na kaguluhan. Sa katahimikan na yon, binuhat ko ang aking anak na umiiyak ng walang tigil. Tumingin ako ng tuwid sa aking asawa at biyenan. Ang aking boses ay malinaw kahit nanginginig pa rin sa galit at sakit. Sinabi ko na dadalhin ko si Mia sa ospital ngayon. Kung sino man ang gustong sumama, sumama kayo. Pagkatapos ay humarap ako at binuhat ang anak ko at lumabas ng pinto. Nang hindi man lang lumilingon, iniwan ko sa likod ko ang isang pamilya na nasira, isang masakit na nakaraan, at isang hindi tiyak na hinaharap. Ngunit sa aking isipan sa sandaling ito, isa lang ang aking iniisip, kailangan kong iligtas ang aking anak. Tumawag ako ng taxi. At mahigpit kong niyakap ang aking anak. Umiiyak pa rin si Mia pagkatapos ng gulat na nangyari kanina. Hinaplos ko siya at bumulong ng mga salita ng pagmamahal. Ngunit ang aking sariling isipan ay magulo rin. Pagkalabas ko sa dulo ng eskinita, nakita ko si Jose na nagmamadali na sumusunod. Sa likod niya ay ang aking biyenan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Binuksan niya ang pinto ng kotse at umupo sa harap ng walang sinasabi. Tahimik din na umupo ang aking biyenan sa tabi ko. Walang sinuman ang nagsalita sa buong biyahe patungo sa ospital. Ang hangin sa kotse ay makapal sa tensyon, sakit at pagsisisi. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang mga sasakyan ay abala pa rin. Ang buhay ay patuloy na umaagos, tila walang nakakaalam sa bagyo na nagaganap sa aking maliit na pamilya. Ang aking biyenan ay tahimik na nakaupo na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatingin sa kung saan. Minsan, inaabot niya ang kanyang nanginginig, kulubot na kamay upang punasan ang luha na malapit nang dumaloy sa kanyang pisngi. Dumiretso kami sa pediatric emergency room. Pagkatapos kong sabihin sa kanila ang mga sintomas ni Mia, pagpayat, labis na pag-inom, labis na pag-ihi, at laging nagrereklamo na gutom. Agad na kumilos ang mga doktor at nurse. Kinuha nila ang dugo, sinubukan ang ihi ng bata. Takot si Mia sa mga karayom. Umiyak siya ng malakas, at mahigpit na humawak sa aking kamay. Nang makita ko ang madilim na pulang patak ng dugo na kinuha mula sa maliit na braso ng anak ko, parang sinaksak ang aking puso ng isang tao. Ang oras ng paghihintay para sa mga resulta ay ang pinakamahaba at pinakamabigat na panahon. Umupo kami sa malamig na waiting bench sa labas ng pasilyo. Si Jose ay umupo sa tabi ko. Inilagay ang kanyang braso sa aking balikat upang aliwin ako, ngunit siya mismo ay nalilito rin. Si Lola Elena ay umupo sa isang distansya mula sa amin, nakabaluktot ang likod. At mukhang tumanda siya ng 10 taon sa isang umaga lang. Ang kanyang anyo ay nag-iisa, lumulubog sa abala at balisang kapaligiran ng ospital. Alam ko na sa kanyang isipan sa sandaling ito. Ay nagbabalik ang isang katulad na eksena 30 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng mahabang panahon, tinawag kami ng isang doktor. Tiningnan niya kami na may malasakit ngunit seryoso. Pamilya ba kayo ni Mia? Sabay kaming tumayo. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis.
Mayroon na kaming paunang resulta ng pagsusuri. Ang kanyang blood sugar level ay napakataas. Hanggang 18 mole, habang ang normal na saklaw ay mas mababa sa 6.4. Mayroon ding mataas na antas ng ketones sa kanyang ihi. Dahan-dahang ipinaliwanag ng doktor, itinuro ang papel ng pagsusuri. Sa mga sintomas na inilarawan ng pamilya at sa mga halaga na ito, maaari kaming gumawa ng paunang diagnosis. Ang bata ay may paunang sintomas ng type 1 diabetes. Kahit na handa na ako sa aking isipan, nang marinig ko mismo ang doktor na nagsabi nito, parang bumagsak ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Naging bingi ako. Natigilan si Jose. At kailangan niyang humawak sa aking balikat upang manatiling nakatayo. Ngunit ang pinakanapanghinaan ng loob ay ang aking biyenan. Lumuhod siya at umiyak ng malakas. Isang iyak ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ramon, Ramon ko, anak ko. Ito na naman, ang kakilakilabot na sakit na ito na naman. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng kanyang namatay na anak habang umiiyak. Agad na tinulungan ng doktor siyang umupo sa upuan at binigyan siya ng isang baso ng tubig. Naghintay siya ng may pasensya para kumalma kami ng kaunti bago siya nagsalita. Nauunawaan ko na ito ay isang malaking sorpresa para sa pamilya, ngunit nais kong maunawaan ng lahat. Ang type 1 diabetes ay isang autoimmune disease. Ang katawan ay wala ng kakayahang gumawa ng insulin. Wala itong kasalanan ng sinuman. Hindi ito sanhi ng diet o maling pag-aalaga. Ang modernong medisina ay malaki na ang pagbabago kumpara sa ilang dekada na ang nakakaraan. Kung gagamutin at kontrolado ng mabuti, ang bata ay maaaring mamuhay ng malusog. Normal na buhay tulad ng ibang bata. Ang mga salita ng doktor ay parang isang sinag ng pag-asa sa dilim. Ngayon, ang pinakamahalaga ay i-admit siya sa ospital agad, dagdag pa niya. Kailangan nating simulan ang upang stabilize ang kanyang blood sugar at ketone levels. Kasabay nito, ang pamilya ay gagabayan ng mga nutritionist at endocrinologist kung paano siya alagaan. Kung paano mag-inject ng insulin at kung paano i-monitor ang kanyang blood sugar sa bahay. Ito ay magiging isang mahabang labanan. At ang pagtutulungan at pagkakaisa ng buong pamilya ang pinakamahalagang salik. Tumingin ako sa kwarto sa pamamagitan ng salamin kung saan nakahiga ang aking maliit na anak sa isang puting kama. Isang nurse ang dahan-dahang naglalagay ng sa kamay niya. Hindi na siya ang munting prinsesa sa aking bisig kundi isang pasyente na. Isang mahaba at mahirap na paglalakbay ang nasa harapan ng aming pamilya. Ang unang gabi sa ospital ay parang isang siglo. Si Mia ay nakatulog na pagkatapos ng isang araw na pagod at takot. Ang ay patuloy na dumadaloy sa maliit na katawan niya. Umupo ako sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang kamay niya, at hindi inaalis ang aking mata sa kanya kahit isang segundo. Ang hangin sa pagitan namin ng aking biyenan ay nanatiling malamig. Umupo siya sa dulo ng kwarto, tahimik na nakatingin sa kanyang apo, nang walang sinasabi. Sa tuwing nagtatama ang aming mga mata, mabilis kaming lumilingon. Sa aking puso, mayroon pa ring galit at paningisi. Kung sinabi niya ng mas maaga, kung hindi siya nagmatigas ng bulag. Siguro ang kalagayan ng bata ay hindi naging ganito kasama. Alam ko na nagdurusa rin siya. Ngunit ang kanyang sakit ay hindi makakapagpawalang sala sa kanyang mga maling kilos na nakasakit sa kalusugan ng aking anak. Si Jose ay nasa pagitan namin. Siya ay parang naglalakad sa alambre. Paulit-ulit siyang lumalabas at pumapasok, minsan ay hinahaplos ang aking balikat, minsan ay umuupo sa tabi ng kanyang ina, sinusubukang sabihin ang ilang salita ng pag-aliw. Sa huli ay hinila niya ako sa pasilyo. Maria, alam ko na galit ka kay Lola. Galit din ako. Ngunit tingnan mo siya, pinaparusahan niya ang kanyang sarili. Ang sakit ng pagkawala ni Ramon 30 taon na ang nakakaraan ay napakalaki. Takot lang siya, takot na mawala rin ang kanyang apo. Ang pagiging takot ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang saktan ang iba, Jose. Sagot ko, ang aking boses ay matalim pa rin. Apo siya ng nanay mo, ngunit anak ko siya. Hindi ko matatanggap na inilagay ni Lola ang aking anak sa isang mapanganib na sitwasyon dahil lang sa kanyang nakaraang trauma. Ang aming pag-uusap ay walang patutunguhan. Nagbuntong hininga si Jose at bumalik sa kwarto upang kausapin ang kanyang ina. Narinig ko siyang nagsasalita sa English. Lola, bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga? Bakit mo itinago ang lahat?
Ang boses ng aking biyenan ay naging garalgal habang umiiyak. Natakot ako, Jose. Napakatakot. Nakita ko na pareho sila ng mga sintomas ni Ramon noon. Inisip ko lang na kung kukontrolin ko ang kanyang diet ng mahigpit, baka hindi dumating ang sakit. Natakot ako na marinig ang parehong mga salita na sinabi sa akin ng mga doktor 30 taon na ang nakakaraan. Natakot ako na maulit ang kasaysayan. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ang aking galit ay bahagyang humupa at pinalitan ng isang pakiramdam ng kapaitan. Nabuhay siya sa takot na yon sa loob ng maraming taon. Kinaumagahan, ang endocrinologist ay dumating upang makipag-usap sa pamilya. Siya ay isang mabait na babae sa kalagitnaan ng kanyang edad na may mainit na mga mata. Maingat niyang ipinaliwanag sa amin ang sakit ni Mia, binigyang diin niya na sa tulong ng insulin, isang siyentipikong diet, at regular na pagsubaybay sa blood sugar. Si Mia ay maaaring pumunta sa eskwela, maglaro, at lumaki tulad ng ibang normal na bata. Ang sakit na ito ay hindi lang sa bata, kundi sa buong pamilya, sabi niya. Na tumitingin ng tuwid sa aming tatlo. Ang tagumpay ng paggamot ay nakasalalay ng malaki sa pasensya, kaalaman, at pagkakaisa ng lahat. Tatay, nanay, lolo, lola. Ang lahat ay kailangang maging isang koponan. Habang nagsasalita ang doktor, napansin ko na nakikinig ang aking biyenan ng maingat. Hindi na siya mukhang walang emosyon at nalulungkot kundi may mataas na pag-focus. At pagkatapos ay nagsimula siyang magtanong. Mga tanong na nagulat sa akin at sa doktor. Doktora, paano ko pagsasamahin ang dosages ng rapid-acting at basal insulin para sa isang bata sa edad na ito? At kapag kinakalkula ang carbohydrates sa isang pagkain, kailangan ko bang ibawas ang fiber content? Tiningnan siya ng doktor ng may pagkamangha. Marami kang alam tungkol dito, ma'am. Tama ka. Kailangan nating matutong magbilang ng carbs at ayusin ang insulin doses ng naayon. Ang kanyang mga profesional na tanong ay parang isang susi na nagbukas ng isa pang pinto sa aking isipan. Ang galit sa akin ay unti-unting nawala. Natanto ko na sa harap ko ay hindi isang matandang babae na matigas ang ulo, kundi isang lola na palihim na nag-aaral at nagre-research tungkol sa sakit na ito ng matagal na. Hindi siya naging walang pakialam. Naghanda siya. Ang kanyang paghahanda lang ay nagmula sa takot at masakit na karanasan ng nakaraan, kaya ito ay naging mali. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Jose para bumili ng lugaw, ako at siya na lang ang naiwan sa kwarto. Nag-aalangan ang aking biyenan ng matagal at pagkatapos ay nahihiya siyang lumapit sa akin. Hindi siya tumingin sa akin. Yumuko lang siya at tumingin sa sahig. Maria, ako alam kong mali ako. Pakiusap, huwag ka nang magalit sa akin. Hayaan mo na lang akong alagaan ang ating apo kasama ka. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsisisi. Hindi iyon isang direktang paghingi ng tawad, ngunit naintindihan ko ang kanyang puso. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay tiningnan ko ang anak ko na mahimbing na natutulog sa kama at tumulo ang aking luha. Hindi ko siya sinagot, tumango lang ako ng bahagya. Hindi iyon isang ganap na pagpapatawad. Ang mga basag sa aming relasyon ay naroon pa rin. Ngunit ito ay isang sinag ng pag-asa. Isang sinag ng pag-asa na baka magkasama naming malalagpasan ang bagyo na ito. Na dahil sa pagmamahal para kay Mia, maaari kaming matuto na magmahal muli. Ang aking pagtango ay tila sinira ang yelo na katahimikan sa pagitan ng dalawang babae. Wala nang sinabi ang aking biyenan, tahimik na lang niyang hinila ang upuan na mas malapit sa kama ng pasyente. Nang gabing iyon, gising pa rin kami. Ngunit hindi sa isang katahimikan ng paghaharap, kundi isang katahimikan ng pagbabahagi, ng pagbabantay sa isang maliit na buhay. Kinaumagahan. Habang umuwi si Jose para kumuha ng iba pang gamit, lumabas ako sa pasilyo upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang aking isipan ay gulong-gulo pa rin pagkatapos ng maraming gabi na walang tulog. Pumunta ako sa desk ng nurse upang humingi ng mainit na tubig para sa gatas ng anak ko. Isang matandang nurse na may uban na buhok ang ngumiti sa akin ng taimtim. Pamilya ka ba ni Mia mula sa kwarto 32, tama? Ang kawawang bata, napakabata pa. Opo, nanay niya ako, sagot ko. Nilagyan ng nurse ang aking bote ng tubig at pagkatapos ay tumingin siya sa kwarto ni Mia kung saan nakaupo ang aking biyenan at nagsalita na parang may biglang naaalala. Ah, naaalala ko na. Pamilyar ang lola mo.
Ilang linggo na ang nakalipas, nakita ko siyang madalas na gumagala sa departamento ng endocrinology na ito. Natigilan ako. Ang biyenan ko. Siya nga, tumango ang nurse. Matagal na akong nagtatrabaho dito, kaya naaalala ko ang mga miyembro ng pamilya ng mga pasyente. Hindi siya bumibisita sa sinuman, naglalakad lang siya sa pasilyo. Lalapitan niya ang sinumang doktor o nurse na libre at magtatanong sa kanila. Nagtatanong siya ng napakadetalyadong tanong, alam mo. Nagtanong siya tungkol sa mga sintomas ng diabetes sa mga bata. Kung ano ang dapat nilang kainin, kung ano ang dapat iwasan. Minsan, nakita ko pa siyang may dalang notebook at maingat siyang nagtatala. Noong panahong iyon, inisip ko lang na siya ay bahagi ng isang senior club o naghahanda para sa isang health talk sa ward. Wala akong ideya na nag-aalala siya para sa kanyang apo. Ganyan talaga ang pagmamahal ng isang lola. Ang bawat salita ng nurse ay parang martilyo na tumatama sa aking isipan. Kaya pala, hindi lang siya nagbabasa ng libro, kumilos din siya. Mag-isa siyang pumunta sa nakakabagabag na lugar na ito, ang lugar na kumuha ng buhay ng kanyang anak, upang mag-research, upang maghanda. Nakita niya ang bagyo na darating. Ngunit sa halip na tumawag ng kasama upang harapin ito, pinili niya na mag-isa na magtayo ng isang dam na gawa sa buhangin, isang dam ng takot at kawalan ng pag-asa. Hawak ko ang bote ng mainit na tubig ngunit nararamdaman ko na parang malamig ito. Bumalik ako sa kwarto ng pasyente, ang aking mga paa ay mabigat. Ang aking biyenan ay naroon pa rin. Dahan-dahan niyang pinupunasan ang mukha ni Mia gamit ang isang mainit na tela. Ang kanyang katawan ay maliit, payat, ang kanyang likod ay nakabaluktot dahil sa edad at sa bigat ng buhay. Sa sandaling ito, ang lahat ng galit at paninisi sa akin ay ganap na nawala at ang tanging natitira ay isang matinding awa. Sinisi ko siya dahil sa pagiging matigas ang ulo. Sinisi ko siya dahil sa pagiging bulag at sinisi ko siya dahil sa pananakit sa aking anak. Ngunit hindi ko kailanman sinubukan na ilagay ang aking sarili sa kanyang posisyon. Isang ina na mismong nasaksihan ang kanyang anak na dahan-dahang nawala ng lakas dahil sa mismong sakit na ito sa harap ng kawalan ng lakas ng medisina 30 taon na ang nakakaraan. Ang sakit na yon ay hindi isang peklat, ito ay isang sugat na patuloy na dumudugo. At si Mia ang hindi sinasadyang nakahawak sa sugat na yon na naging dahilan upang ito ay pumutok. Ang kanyang kilos ng pagbuhos ng pagkain ay hindi kalupitan, iyon ay kawalan ng lakas. Ang kanyang mahigpit na kontrol ay hindi puot. Iyon ay isang hindi tamang pagpapakita ng isang napakalaking pagmamahal at isang mas malaking takot. Naghanda siya sa loob ng 30 taon. Hindi para salubungin ang isang apo kundi para harapin ang isang multo. Dahan-dahan akong lumapit, inilagay ang bote ng tubig sa mesa. Wala akong sinabi, tahimik lang akong umupo sa tabi niya. Tumingala ang aking biyenan, may kaunting pagtataka sa kanyang mga mata. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti. Lola, napakarami mong pinagdaanan. Sa isang simpleng pangungusap, ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi luha ng kawalan ng pag-asa o sakit, kundi luha ng kaluwagan at pag-unawa. Hinawakan niya ang aking kamay at ang kanyang payat, kulubot na kamay ay humigpit sa aking kamay. Maria, pasensya na, mahal ko. Umiling ako. At hinigpitan pa ang hawak sa kanyang kamay. Hindi, Lola. Pamilya tayo. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aming pamilya, kahit na dumaan sa isang bagyo, ay hindi nasira. Nagsisimula pa lang kaming matutong magkasama na itayo muli mula sa mga labi. Sa mga sumunod na araw, ang ospital ay naging isang mabilisang kurso para sa aming pamilya. Ang maliit na kwarto ng pasyente ay naging isang silid-aralan. Kung saan kami, ang mga hindi inaasahang mag-aaral, ay kailangang matuto ng pinakamahalagang aralin sa buhay. Ang matutong magmahal sa aming anak at apo sa isang siyentipikong paraan. Ang aming mga guro ay ang mga doktor, nurse, at nutritionist. Ang unang aralin ay ang pagiging pamilyar sa mga numero. Blood sugar bago kumain, pagkatapos kumain, blood sugar sa pagtulog. Ang mga numero na sumasayaw sa screen ng maliit na blood sugar meter ang nagpapasya sa aming kaligayahan at pag-aalala sa isang araw. Ang pangalawang aralin ay ang pagiging pamilyar sa mga karayom. Ang unang pagkakataon na tinuruan ako ng nurse kung paano mag-inject ng insulin sa anak ko.
Hawak ko ang pen sa aking kamay at ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang maliit na karayom ay parang isang hibla ng buhok. Bakit sa aking mga mata ay napakatalim at nakakatakot? Umiyak si Mia nang makita niya ang karayom. Nagpupumiglas siya sa mga braso ni Jose. Ayaw ko, masakit. Mama, tulungan mo ako. Ang iyak ng anak ko ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking puso. Hindi ko ito magawa. Ibinaba ko ang pen at tumulo ang aking luha. Naguluhan din si Jose, ang kaya lang niyang gawin ay yakapin ng mahigpit ang bata at aliwin. Sa sandaling iyon, ang aking biyenan, na tahimik na nagmamasid sa simula, ay lumapit. Dahan-dahan niyang kinuha ang pen sa aking kamay. Umupo siya sa tabi ni Mia, ang kanyang boses ay mainit at banayad na kakaiba. Mia, mahal kong anak, tingnan mo. Hindi ito karayom. Ito ay isang magic wand. Ang wand na ito ay tutusok sa tiyan mo ng isang magic drop na magbibigay sa iyo ng lakas na tumakbo at maglaro kasama ang iyong mga kaibigan. Hindi ito masakit. Parang kagat lang ng langgam. Ang aking matapang na prinsesa, tama. Tumigil sa pag-iyak si Mia, ang kanyang malalaking mata ay puno ng luha na tumingin sa kanya na may pagdududa. Habang nagsasalita ang aking biyenan, mabilis at tiyak niyang ginawa ang injection sa subcutaneous fat sa tiyan ng bata. Napakabilis na si Mia ay nakapagsalita lang ng "Sia" at pagkatapos ay tumahimik. Tapos na ang lahat. Tiningnan namin ni Jose ang isa't isa na may pagkabigla at paghanga. Ginawa niyang isang fairy tale ang isang nakakatakot na medical na aksyon. Ang takot sa loob ng 30 taon ay hindi nagpabagsak sa kanya, sa halip, ito ay nagpatibay sa isang nakakagulat na pagiging kalmado at pagiging determinado. Mula noon, ang aking biyenan ay naging guro ng aming family class. Siya ang pinakamatyagang mag-aaral. Ang kanyang notebook ay laging puno ng mga tala. Nagtanong siya sa mga doktor ng mga tanong na hindi kailanman naisip namin ni Jose. Mas mabilis siyang natuto kung paano bilangin ang carbohydrates sa bawat uri ng pagkain kaysa sa sinuman. Ang mangkok ng lugaw, ang piraso ng kamote, ang saging. Sa pamamagitan ng kanyang pagkalkula, ang lahat ay naging tiyak na mga numero. Ang hindi nakikitang pader sa pagitan namin ay unti-unting nawasak. Sa halip na mag-away, nagsimula kaming magtulungan. Naghahanap ako sa internet ng mga bagong recipe para sa mga taong may diabetes. Siya ang magkalkula ng dosages at magbabawas ng mga pampalasa upang maging angkop. Si Jose naman ay nagkaroon ng tungkulin na maging pinagmumulan ng moral support para sa buong pamilya. Nagbibiro siya, nagkukwento ng nakakatawa, sinusubukang magdala ng tawa sa mga pinaka-tense na sandali. Pagkatapos ng isang linggo, pinayagan kaming lumabas ng ospital. Sa araw na umalis kami sa ospital, ang aming bagahe ay hindi lang gamot, blood sugar meter, at insulin pen kundi isang bagong pagkakaisa, isang mas malalim na pag-unawa. Ang daan sa hinaharap ay napakahaba pa at puno ng mga hamon. Ngunit ngayon hindi na kami nag-iisa. Kami ay isang team na. Isang team na pinagbubuklod ng pagmamahal at ng isang karaniwang layunin. Ang magbigay ng isang malusog at masayang buhay kay Mia. Magkasama kaming natututo ng aralin sa pagmamahal, isang aralin na walang katapusan. Pag-uwi sa bahay, ang atmosfera ay ganap na nagbago. Ang lumang apartment ay pareho pa rin, ngunit ang mabigat na katahimikan ay pinalitan ng masiglang diskusyon tungkol sa menu, sa dosis ng insulin, sa araw-araw na schedule ni Mia. Ang dining table ay hindi na isang lugar ng mga lihim na labanan, kundi naging sentro ng utos ng operasyon para sa pag-aalaga sa kalusugan ng aming munting prinsesa. Ang kalusugan ni Mia ay mas maayos na ngayon, at ang kanyang balat ay bumalik na sa dating pinkish na kulay. Nakaupo siya at nagkukulay sa isang sulok ng bahay. Tinignan siya ni Aling Lourdes ng matagal at pagkatapos ay humarap sa aking biyenan, Lola Elena, ang apo mong si Mia ay napakakaibig-ibig at matalino. At nakikita mo, marami siyang features na katulad ng Ramon mo noon, lalo na ang kanyang ngiti. Ang hindi sinasadyang sinabi ni Aling Lourdes ay nagpatahimik sa buong kwarto. Ang ngiti sa labi ng aking biyenan ay biglang nawala. Nakita ko ang kanyang kamay na may hawak na tasa ng tsaa na bahagyang nanginginig. Mabilis akong nagsalita. Alam ko na ang sinabi ni Aling Lourdes ay muling tumama sa kanyang sugat sa puso. Nagtimpla ako ng bagong lotus tea at inilagay sa mesa. Umupo ako sa tabi niya nang walang sinasabi. Tahimik na naghihintay.
Pagkatapos ng mahabang panahon, humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay namula. Maria, gusto mo bang marinig ang tungkol kay Ramon? Bahagyang kumirot ang aking puso. Tumango ako. Opo, Lola. At sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, ang aking biyenan ay nagbukas ng kanyang puso at sinabi ang masakit na kwento na itinago niya sa kanyang mga alaala. Ang kanyang boses ay pantay-pantay, malayo na parang ikinukwento niya ang kwento ng ibang tao at hindi ang sarili niya. Noon, ang medisina ay hindi kasing advance na ngayon. Nang magsimulang magkaroon ng sintomas si Ramon, walang sinuman sa aming pamilya ang may alam. Patuloy siyang pumapayat, laging nauuhaw at madalas umihi sa gabi. Ang biyenan mo noon ay sinisigawan siya, sinasabing masamang bata siya, umiinom ng masyadong maraming tubig at umiihi sa kama. Inisip ko lang na nilalagnat siya. Kaya pinagluluto ko siya ng herbal medicine. Huminto siya at huminga ng malalim. Pagkatapos sa araw na yon, paulit-ulit siyang nagsasabi na pagod siya at ayaw niyang kumain, nakahiga lang doon. Ang kanyang hininga ay may kakaibang amoy, parang sobrang hinog na mansanas. Hindi ko alam na yon ay isang mapanganib na tanda. Sa gabi, pupuntahan ko sana siya upang gisingin para kumain ng lugaw at natagpuan ko siyang walang malay. Tinawag ko siya ngunit hindi siya nagising. Kami ng biyenan mo ay nataranta at dinala siya sa medical station. Mula doon, inilipat siya sa district hospital. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Nang dumating kami, sinabi ng doktor na siya ay nasa koma at kailangan ng agarang emergency care. Ginawa nila ang lahat ng uri ng pagsusuri. Hating gabi na nang tawagin kami ng matandang doktor at sinabing may komplikasyon siya mula sa diabetes. Masyado nang huli, hindi na siya mabubuhay. Sa sandaling iyon, naging blanko ang aking isipan. Hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Diabetes. Narinig ko lang na ang mga matatanda ang nagkakaroon ng sakit na ito. Paano nagkaroon nito ang isang 9 na taong gulang na bata? Lumuhod kami at nagmakaawa sa doktor na iligtas ang aming anak, ngunit huli na ang lahat. Kinaumagahan, pumanaw siya. Namatay siya ng mapayapa na parang natutulog lang. Ngunit ang puso ko ay namatay kasama niya, mahal ko. Tinakpan niya ang kanyang mukha at ang kanyang payat na balikat ay nanginginig. Umupo ako sa tabi niya. At ang aking mga luha ay patuloy na bumuhos. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat upang aliwin siya. Ngayon ay tunay ko nang naintindihan ang kawalan ng lakas. Ang pagpapahirap at ang kahangalan dahil sa kakulangan ng kaalaman na nagpahirap sa kanya sa loob ng 30 taon. Mula noong araw na yon, ipinagbawal ng biyenan mo na banggitin ang pangalan ni Ramon sa bahay. Natakot siyang masaktan ako. Kailangan ko ring itago ang album na yon. Ang sakit ay inilibing ng malalim sa loob. Hindi maibahagi sa sinuman. Sa paglipas ng panahon, naging takot ito. Nang magsimulang magkaroon si Mia ng parehong sintomas ni Ramon, natakot ako na nawalan ako ng isip. Isa lang ang nasa isip ko. Hindi ko maaaring hayaan na maulit ang trahedyang iyon. Nagkamali ako, masyado akong nagkamali. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi mo kasalanan, Lola. Iba ang mga bagay noon, iba na ngayon. Mayroon tayong mga doktor, gamot, at higit sa lahat, mayroon tayo ang isa't isa. Aalagaan natin si Mia ng mabuti ng magkasama, okay? Tumango siya habang umiiyak. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang sumandal sa aking balikat, isang pag-asa ng pagtitiwala at kaluwagan. Ang sakit na naikwento ay nakakagamot. Kahit na masakit, ito rin ay isang gamot. Nalinisan nito ang mga hindi pagkakaintindihan at tinahi ang mga basag. Nang gabing iyon alam ko na ang multo na nagngangalang Ramon ay hindi na ang takot lang ng aking biyenan. Ang bata na iyon ay naging bahagi ng alaala ng buong pamilya. Isang paalala sa amin na pahalagahan ang kasalukuyan at magkasama na lumakad patungo sa hinaharap. Pagkatapos ng hapon na iyon, isang malaking pagbabago ang naganap sa aming pamilya. Ang sakit ng nakaraan na inilantad at ibinahagi ay naging isang malakas na pandikit na nag-ugnay sa aming 3 henerasyon. Wala nang pagdududa, wala nang pagpapahirap, tanging pag-unawa at determinasyon na magkasama na harapin ang hamon. Upang gawing konkretong aksyon ang determinasyon na iyon, nagmungkahi ako ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Ang magkaroon ng family meeting.
Hindi ako gumamit ng formal na salita. Sinabi ko lang na paano kung mag-usap-usap tayo mamayang gabi tungkol sa pag-aalaga kay Mia upang magkaintindihan tayo at maiwasan ang kalituhan. Nakatatakot. Agad na pumayag si Jose at ang aking biyenan. Nang gabing iyon pagkatapos matulog ni Mia, umupo kami sa lumang coffee table sa sala. Walang board, walang papel. Tanging 3 baso ng mainit na tsaa at isang seryoso, ngunit mainit na atmosfera. Ako ang unang nagsalita. At sinabi ang lahat ng na-research ko sa mga forum at grupo ng mga magulang na may anak na may diabetes. Sinabi ko ang tungkol sa pangangailangan na magkaroon ng isang notebook para sa blood sugar. Itala ang lahat ng pagkain, ang dosis ng insulin, ang pisikal na aktibidad ng bata. Iminungkahi ko rin ang isang malinaw na paghahati ng mga responsibilidad. Ako ang pangunahing responsable sa pakikipag-ugnayan sa mga doktor at sa pag-update ng bagong kaalaman. Si Jose ang mamamahala sa pisikal na aktibidad at paglalaro kasama ang bata. At si Lola Elena ang magiging pangunahing nutrition expert ng buong pamilya. Nang matapos akong magsalita, si Jose, ang asawa na noon ay medyo walang pakialam, ay nagsalita. Tiningnan niya ako at ang kanyang ina, at ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Maria, Lola, pasensya na. Matagal na akong masyadong walang pakialam. Mayroon ding mga manipis na papeles. Naroon ang kanyang sulat kamay, nakatala ang mga folk remedies. Mga payo mula sa kung sino-sino at nakasingit sa gitna ang mga libro tungkol sa nutrisyon na nakita ko noon. Pagkatapos pumanaw ni Ramon, nagsimula akong magbigay pansin sa sakit na ito. Saan man ko makita na binabanggit, pinuputol ko ito o isinusulat. Hindi ako nakapag-aral, wala akong masyadong alam sa agham, kaya ang magagawa ko lang ay ang paraan ng isang tao na tulad ko. Naghahanda ako at natatakot sa loob ng maraming taon, ngunit nangyari talaga ito kay Mia, nataranta ako at nagawa ko ang lahat ng mali. Ang aking kaalaman ay kaalaman ng takot, hindi na ito tama. Simula ngayon, matututo ako mula sa simula kasama kayong dalawa. Inilapit niya ang folder sa akin. Ang ilan sa mga ito ay baka kapaki-pakinabang pa, ang ilan ay luma na. Ikaw ay nakapag-aral. Maaari mo akong tulungan na makita kung ano ang dapat itago at kung ano ang dapat itapon. Magkasama tayong bubuo ng isang bago, siyentipiko, at tamang curriculum para sa ating apo. Hinawakan ko ang folder sa aking kamay, naramdaman ko na mabigat ito. Hindi lang ito mabigat dahil sa bigat ng papel at tinta kundi mabigat din dahil sa bigat ng 30 taon ng pagmamahal, pagpapahirap, at paghihintay. Nang gabing iyon, magkasama kaming umupo, binubuklat ang bawat pahina ng masakit na alaala, ngunit puno rin ng pagmamahal ng aking biyenan. Magkasama naming binuo ang isang detalyadong plano. Ang kamay ni Jose ay nasa kamay ko, ang aking kamay naman ay nasa kulubot na kamay ng aking biyenan. Ang 3 kamay ay mahigpit na magkahawak bilang isang hindi sinasabing pangako. Ang unang family meeting ay natapos nang tumunog ang orasan na nagpapahiwatig ng bagong araw. Isang bagong kabanata sa kwento ng aking pamilya ay opisyal na nagsimula mula dito. Isang kabanata ng pagkakaisa, responsibilidad at pag-asa. Ang buhay ng aming pamilya ay pumasok sa isang bagong takbo, isang takbo na eksakto sa bawat minuto. Araw-araw ay ganito. Eksaktong 6:00. Gising na ang aking biyenan at naghahanda ng almusal. Para kay Mia ang almusal ay hindi na random na mga pagkain kundi isang resipe na maingat na kinakalkula. Ilang gramo ng brown rice. Ilang gramo ng braised chicken, ilang gramo ng gulay, ang lahat ay tinitimbang niya gamit ang isang maliit na timbangan. Pagkatapos, turn ko naman na sukatin ang blood sugar at mag-inject ng insulin sa anak ko. Si Jose naman ang namamahala sa pagtulong sa bata na magkaroon ng kaunting ehersisyo pagkatapos kumain. Ang pinakamalaking hamon ay dumating nang magpasya kaming pabalikin si Mia sa eskwela. Halos 1 buwan na siyang hindi pumapasok. Miss na niya ang kanyang klase at mga kaibigan. Ngunit ang aking puso ay nasusunog. Ang eskwela ay isang hindi makontrol na kapaligiran. Paano kung masisiguro na kakain siya sa tamang oras? Paano kung mag-over-exercise siya? Paano kung may mangyari? Sino ang tutulong sa kanya? Nagkaroon kami ng isang detalyadong pag-uusap sa guro niya. Ipinakita ko ng detalyado ang kondisyon ng sakit ng anak ko. Tinuruan ko ang guro kung paano kilalanin ang mga palatandaan ng hypoglycemia tulad ng pagpapawis, panginginig ng kamay, at labis na pagod.
At ang unang pagtugon ay ang bigyan siya agad ng isang kahon ng gatas na may asukal o isang piraso ng candy. Naghanda rin ako ng isang maliit na kahon na may blood sugar meter, candy, gatas. At isang papel na may malaki at malinaw na nakasulat ang mga numero ng telepono naming tatlo. Ang guro ay nagpakita ng pag-unawa at nangako na babantayan siya ng maigi. Ngunit hindi iyon nagpabawas ng aking pag-aalala. Sa unang araw na ibinalik ko ang anak ko sa klase, tumayo ako sa gate ng eskwela, ayaw kong umalis. Ang mga unang araw ay naging maayos. Paulit-ulit akong tumatawag sa guro. Sa oras ng pagkain, sa oras ng break, sa oras ng tulog sa tanghali. Ang guro ay matyagang sumasagot sa akin, ngunit alam ko na iniistorbo ko siya. At pagkatapos, ang pinakakinakatakutan ko ay nangyari. Isang Huwebes iyon, nasa meeting ako at ang aking telepono ay nag-vibrate ng walang tigil. Galing sa guro niya. Ang aking intuition ay nagsabi sa akin na may masamang nangyayari. Hello, si Maria ba ito? Pakiusap, pumunta ka sa eskwela agad. Nawalan ng malay si Miyai. Ang boses ng guro ay balisa sa telepono. Naging blanko ang aking isipan. Ang kaya ko lang sabihin ay paparating na ako at tumakbo ako palabas ng meeting room, hindi pinansin ang mga nagtatakang tingin ng lahat. Habang tumatakbo ako sa basement upang kuhanin ang kotse, nanginginig akong tumawag kay Jose at sa aking biyenan. Jose, Lola, nawalan ng malay si Mia sa eskwela. Lahat, pumunta kayo sa eskwela agad. Ang aking puso ay parang pinunit ng isang tao. Nagmotor ako sa daan habang umiiyak. Lahat ng uri ng masamang senaryo ay pumasok sa aking isipan. Bakit siya nawalan ng malay? Dahil ba sa hypoglycemia? Binigyan ba siya ng guro ng candy? O iba pang komplikasyon? Libo-libong tanong ang bumalot sa aking isipan, walang sagot. Nang makarating ako sa gate ng eskwela, dumating na rin si Jose at ang aking biyenan. Si Lola ay nag-angkas sa motor, ang kanyang mukha ay maputla, walang dugong lumalabas. Tumakbo kami sa malaking schoolyard, patungo sa klinik. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ang aking mga kamay at paa ay nanginginig. Natakot ako, talagang natakot ako, natatakot na ang trahedya 30 taon na ang nakakaraan ay muling mangyari. Pumasok kami sa school clinic. Ang eksena sa loob ay magulo. Ang guro at ang school nurse ay nakatayo doon na balisa, maputla ang mukha. Ilang iba pang mga guro ang nagtipon, may nagwawisik. May naglalagay ng pampahid, ang lahat ay mukhang nalilito. Sa maliit na kama, ang aking anak ay walang galaw, ang kanyang balat ay putla, ang kanyang mga labi ay kulay ube. Mia! Anak ko! Sumigaw ako at susugod sana upang yakapin siya, ngunit may isang tao na mas mabilis sa akin. Habang ang lahat ay nagpapanik, ang aking biyenan ang pinakakalmado. Tinulak niya ang lahat. Ang kanyang boses ay malakas ngunit hindi nanginginig. Lahat, tumabi kayo at hayaan siyang huminga. Lumuhod siya sa tabi ng kama nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at propesyonal. Una, inilapit niya ang kanyang tainga sa dibdib ng bata upang suriin ang paghinga. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa tela na bag na laging dala niya ang isang blood sugar meter. Ang meter na binili ko para sa kanya. Ang meter na araw-araw niyang ginagamit upang magpraktis sa kanyang sariling daliri. Mabilis niyang tinusok ang dulo ng daliri ni Mia at piniga ang isang patak ng dugo. Ang numero na lumabas sa screen ay nagpatigil sa aming lahat, Le. Ibig sabihin nito ay masyadong mababa ang blood sugar para masukat ng meter. Malubhang hypoglycemia. Ito nga ang akala ko. Bulong niya ngunit wala siyang pagkabahala. Humarap siya sa nurse, ang kanyang boses ay nag-uutos, may glucose tablets ba kayo dito? Natigilan pa rin ang nurse at sinabing, wala po, ma'am. Walang oras. Putol ng aking biyenan at inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tela na bag, kinuha ang isang maliit na tube ng gel. Iyon ay ang concentrated glucose gel na sinabi ng doktor na kailangan naming laging dalhin para sa emergency. Mabilis niyang piniga ang isang dami ng gel sa bibig ni Mia. Dahan-dahang hinaplos ang loob ng kanyang pisngi upang mabilis na maabsorb ang asukal sa pamamagitan ng membrane. Si Jose ay nakatayo sa tabi, nanginginig na nagtanong, Lola. May iba pa ba kaming magagawa? Nasaan ang kanyang insulin pump? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ng apo.
Mabilis na itinuro ng guro ang maliit na bag na nakakabit sa bewang ni Mia. Yon ay ang automated insulin pump na binili namin para sa bata. Hindi kailangan ng tulong ng aking biyenan. Sanay siyang buksan ang device at pinindot ang pause button. Alam niya na sa sitwasyong ito, ang pagpapatuloy ng pagpomp ng insulin sa katawan ay magpapalala sa sitwasyon. Ang lahat ng kanyang mga kilos ay naganap sa loob ng wala pang 2 minuto, mabilis, eksakto, at napakadeterminado. Ang kanyang pagiging kalmado ay tila nagpatahimik sa lahat. Ang guro ay biglang na-realize at mabilis na tumawag ng ambulansya. Kami ni Jose ay nakatayo doon na parang tuod, natigilan na nakatingin sa aming ina, ang maliit. Payat na babae na akala namin ay makalumang tao, na ngayon ay kumikilos na parang isang general sa gitna ng labanan. 30 taon ng paghahanda, 30 taon ng pag-ipon ng kaalaman mula sa sakit. Ang lahat ay ibinuhos sa kritikal na sandaling ito. Maya-maya, nagsimulang magkaroon ng reaksyon si Mia. Ang kanyang mga pilik mata ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang balat ay unti-unting bumalik sa dating kulay. Umubo siya ng ilang beses at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Lola, ang boses niya ay mahina. Yumuko ang aking biyenan at niyakap ang maliit na mukha ng kanyang apo. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy ngayon. Wala siyang sinabi, tumango lang siya. Ang kanyang nanginginig na kamay ay hinaplos ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, ang sirena ng ambulansya ay umalinggaw sa labas ng gate ng eskwela. Ngunit para sa amin, ang tunay na bayani ay dumating na kanina pa. Ginamit niya ang kanyang sariling kaalaman at pagmamahal upang bawiin ang buhay ng aking anak mula sa kamatayan. Dinala ng ambulansya si Mia sa emergency room ng dating ospital. Kahit nagising na ang bata, nagpa siya ang mga doktor na panatilihin siya para sa karagdagang pagsubaybay. Habang nakaupo sa malamig na upuan sa labas ng pasilyo, kami ni Jose ay hindi pa rin makapaniwala. Ang eksena ng aking biyenan na kalmadong nagbibigay ng first aid sa kanyang apo ay paulit-ulit na bumabalik sa aming isipan. Maya-maya, lumabas ang emergency doctor. Tinanggal niya ang kanyang mask. At huminga ng maluwag. Ang bata ay matatag na, hindi na dapat mag-alala ang pamilya. Ang kanyang blood sugar ay bumalik na sa isang ligtas na antas. Kailangan kong sabihin. Ang paunang paggamot ng pamilya ay napakagaling. Kung naantala pa ito ng ilang minuto, ang bata ay maaaring magkaroon ng hindi na mababaling pinsala sa utak. Lalo na, ang taong marunong gumamit ng glucose gel at itigil ang insulin pump, ang mga kilos na yon ay lubos na propesyonal. Sino ang gumawa nito? Sabay kaming lumingon ni Jose sa aming ina. Nakaupo siya sa isang sulok, tahimik na nagdarasal. Narinig niya ang sinabi ng doktor, tumingala lang siya, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha at yumuko na lang siya nang walang sinasabi. Ang kanyang lola, sagot ni Jose. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at emosyon. Tiningnan ng doktor ang aking biyenan ng may paghanga. Napakagaling. Napakaswerte ng inyong pamilya na magkaroon ng lola na tulad niya. Ang sinabi ng doktor ay parang isang mainit na agos ng tubig na nag-alis ng lahat ng pagdududa. Ang huling paninisi na nananatili sa puso namin ni Jose. Tiningnan namin ang isa't isa at sa aming mga mata ay may pasasalamat at kaunting hiya. Kami, ang mga nakababatang henerasyon na nakapag-aral, na may akses sa impormasyon, ay hindi naging kalmado at may alam na tulad ng isang babae na ang buong buhay ay nasa kusina. Isang tao na itinuring namin na makalumang tao. Ang pagmamahal at ang sakit ng pagkawala ay ginawa siyang isang dalubhasa, isang veteranong sundalo sa labanan upang ipaglaban ang buhay ng kanyang apo. Nang gabing iyon, kaming tatlo ay nanatili sa ospital. Mahimbing na natutulog si Mia at ang kanyang paghinga ay regular. Wala sa amin ang masyadong nag-usap, tahimik lang kaming umupo sa tabi ng kama ng pasyente. Ngunit ang katahimikan sa pagkakataong ito ay hindi na mabigat tulad ng dati. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa, ng pagbabahagi. Bandang 2:00 ng umaga. Nakita ko ang aking biyenan na bahagyang gumalaw. Kinuha niya ang blood sugar meter at dahan-dahang tinusok ang dulo ng daliri ni Mia. Ginawa niya iyon ng sanay at tahimik na hindi man lang gumalaw ang bata. Nang makita ang matatag na numero na lumabas sa screen, huminga siya ng bahagya at inayos ang kumot ng kanyang apo. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Lola, magpahinga ka na po. Nandito kami ni Jose.
Umiling siya at tumingala sa akin. Ang kanyang mga mata sa tahimik na gabi ay kakaiba, may halong pagod at kapayapaan. Hindi ako makatulog. 30 taon na ang nakakaraan, gising din ako buong gabi sa tabi ng kama ni Ramon. Ngunit ng gabing iyon, umiiyak lang ako at nagdadasal sa kawalan ng lakas. Ngayong gabi, nararamdaman ko na kapaki-pakinabang ako. Nararamdaman ko na may magagawa ako upang protektahan ang aking apo. Naghintay ako ng 30 taon para sa pakiramdam na ito. Nang marinig ko siyang magsalita, naramdaman ko ang kirot sa aking ilong. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang payat na kamay. Lola, pasensya na. Nagkamali kami ni Jose na sisihin ka. Bahagyang umiling siya at hinaplos ang aking kamay. Hindi, mahal ko. Kasalanan ko. Natakot ako ng sobra na nasaktan ko ang buong pamilya at nasaktan ko ang aking apo. Ang bagyo ngayon ay marahil isang magandang bagay. Tinulungan ako nitong matanto na ang pagtakas ay walang solusyon. Sa pamamagitan lamang ng pagharap dito, maaari nating tunay na protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Nang gabing iyon, gising kami ng magkasama, hindi upang bantayan ang sakit kundi upang bantayan ang apoy ng pamilya na muling sinindihan pagkatapos ng bagyo. Isang apoy ng pag-unawa, ng pasasalamat, at ng pagmamahal na sinubok ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng 2 araw sa ospital para sa pagsubaybay, pinayagan na si Mia na umuwi. Ang aming buhay ay bumalik sa normal na takbo. Ngunit ang lahat ay hindi na pareho. Ang pagkakaisa at tiwala sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay naging mas matatag kaysa kailanman. Gayunpaman, ang mga problema ay tila hindi pa rin gustong iwan ang aming maliit na pamilya. Ang pinagmulan ay nagsimula kay Manang Rosa. Isang babae sa lumang apartment na matagal nang may alitan sa aking biyenan dahil sa maliliit na bagay. Ang kwento tungkol sa pagkawalan ng malay ni Mia sa eskwela at ang pag-admit sa ospital ay mabilis na naging usapan sa buong lugar. At sa pamamagitan ng kwento ni Manang Rosa, ang kwento ay nabaluktot ng labis. Kawawang maliit na Mia, may lola siya pero parang wala. Narinig ko na pinagugutom siya ng lola niya kaya siya nanghina at nawalan ng malay. Ang pamilyang iyan ay may malaking problema. Ang masamang chismis na iyon ay kumalat mula sa apartment hanggang sa chat group ng mga magulang sa klase ni Mia. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan at tumingin sa aking biyenan ng kakaiba. May mga naawa, may mga curious, ngunit marami rin ang mga mata na nagdududa at naningisi. Ang aking biyenan, nakakatapos lang makahanap ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa, ay muling bumalik sa katahimikan. Hindi na siya masaya at masigla tulad ng dati. Nag-iisa siyang lumabas. Umiiwas sa mga tingin ng mga kapitbahay. Sa tuwing pupunta siya sa palengke, mas maaga siyang umuwi. Ang dala-dala niya lang ay ilang tumpok ng gulay at isang piraso ng tokwa. Ang sakit ng nakaraan at ang paghuhusga ng mga tao ay muling nagtulak sa kanya sa isang shell ng kalungkutan at pagpapahirap. Nakita ko ang lahat at ang aking puso ay kumulo sa galit. Hindi ko maaaring hayaan na mag-isa niyang tiisin ang kawalan ng katarungan na ito. Sapat na ang kanyang pinagdaanan. Nang hapong iyon nang umuwi ako mula sa trabaho, nakita ko si Manang Rosa na nakaupo sa sementong bangko sa dulo ng eskinita. Nasa paligid niya ang ilang iba pang mga kapitbahay. Nag-iingay siya. At dinagdagan ang mga detalye sa kwento ng aming pamilya. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, ang Lola Elena na iyan ay mukhang banayad pero napakabangis. Ang kanyang unang anak ay namatay din ng bata pa. Hindi ko alam kung ano ang kwento sa likod niyan. Hindi ko na ito matagalan. Ipinark ko ang aking motor at dumiretso ako sa grupo. Hello! Sa lahat. Narinig ko na masyado kayong nag-aalala sa mga usapin ng aming pamilya. Ang aking boses ay nagpagulat sa lahat, lalo na kay Manang Rosa. Naguluhan siya at nagsimulang mag-stammer. Oh! Wala naman, nagtatanong lang kami tungkol sa kalusugan ni Mia. Salamat sa inyong pag-aalala, tiningnan ko ng tuwid si Manang Rosa, at ang aking boses ay matatag. Ang anak kong si Mia ay may type 1 diabetes, isang congenital disease, hindi dahil sa pinagugutom o inabuso siya ng sinuman. Ang araw na nawalan siya ng malay sa eskwela. Ang taong nagligtas ng kanyang buhay, na nagbigay ng pinakapropesyonal na first aid bago dumating ang ambulansya, ay ang kanyang lola, ang aking biyenan.
Hindi ko papayagan ang sinuman na gumamit ng mga gawa-gawa, masasamang salita upang saktan siya. Huminto ako sandali at tiningnan ang lahat ng naguguluhan na mukha. Ang aking biyenan ay inilaan ang kanyang buong buhay sa pag-aalala at pag-aalaga sa kanyang mga anak at apo. Siya ay isang kahanga-hangang lola. Kung mayroon kayong anumang tanong, maaari ninyo akong tanungin. Huwag kayong magsalita sa likod ng mga tao tungkol sa mga bagay na hindi totoo. Walang puso yan. Ang buong grupo ay nanahimik. Napahiya si Manang Rosa. Namula ang kanyang mukha, hindi siya makapagsalita, tahimik na tumayo at umalis. Sa sandaling iyon, tumakbo si Mia mula sa bahay. Narinig niya ang huling sinabi ko. Tumakbo siya at niyakap ang aking binti, at pagkatapos ay tumingin sa iba pang mga kapitbahay. Ang malinaw ngunit matatag na boses ng isang bata ay umalingaw-ngaw. Ang lola ko ang pinakamagandang tao sa buong mundo. Ang lola ko ang pinakamamahal sa akin. Ang kilos at salita ng bata ay parang isang huling pagpapatunay na sumira sa lahat ng tsismis. Ang iba pang mga kapitbahay ay tumango lang at mumiti ng pilit at pagkatapos ay umalis. Mula sa pinto, nakita ko ang aking biyenan na nakatayo roon, narinig niya ang lahat. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay tiningnan niya si Mia, ang kanyang mga mata ay namula. Hindi siya umiiyak ngunit alam ko na sa kanyang puso ay may isang pag-ulan ng emosyon at pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya kailangang mag-isa na harapin ang mga paghuhusga. Kasama niya kami, ang kanyang manugang na babae at apo, na nagtatanggol sa kanya. Ang nangyari sa labas ay tila pansamantalang nagpatahimik sa mga tsismis. Ngunit alam ko na ang masasamang salita ay nag-ukit ng mas malalim sa sugat sa puso ng aking biyenan na hindi kailanman gumaling. Kahit nakasama niya kami. Ang takot at pagpapahirap sa loob ng 30 taon ay hindi maaaring mawala sa isang gabi lang. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik na naman siya. Maingat pa rin niyang inaalagaan si Mia. Kinakalkula pa rin ang bawat pagkain at sinusukat ang blood sugar sa tamang oras, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na madalas. Minsan, nahuhuli ko siyang nakaupo ng mag-isa, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matukoy na kalungkutan. Natakot ako na babalik siya sa kanyang dating sarili, at ikukulong niya ang kanyang sarili sa mundo ng masakit na alaala. Bukod pa rito, nag-aalala rin ako para kay Mia, napakabata pa niya para maunawaan ang mga komplikado ng mga matatanda, ngunit siya ay napakasensitibo. Ang mabigat na atmosfera sa pamilya ay tiyak na makakaapekto sa kanyang mentalidad. Hindi ko gustong lumaki ang anak ko sa isang kapaligiran kung saan ang pagmamahal ay laging sinasamahan ng takot at pagpapahirap. Isang gabi, pagkatapos naming kumain, umupo ako at kinausap ko si Jose ng mag-isa. Honey, iniisip ko na baka dapat tayong pumunta sa isang therapist. Medyo nagulat si Jose sa aking mungkahi. Isang therapist? Ngunit walang mali sa sinuman sa ating pamilya. Hindi naman na may mali. Dahan-dahan kong ipinaliwanag. Nararamdaman ko na hindi pa talaga nakakatakas si Lola sa trauma ng nakaraan. Masyadong malalim ang kanyang sugat. Ang aming pag-aliw at paghihikayat ay hindi sapat. At si Mia rin. Gusto kong lumaki siya ng masaya at optimista. Sa tingin ko kailangan natin ng isang profesional. Isang taong may kasanayan upang tulungan ang aming pamilya na alisin ang mga buhol sa aming mga puso. Tahimik na nag-isip si Jose sandali, tumingin siya sa kanyang ina. Naabala sa paghuhugas ng pinggan sa kusina, ang kanyang likod ay abala at nag-iisa. Nagbuntong hininga siya, naiintindihan ko, tama ka. Anak niya ako. Ngunit hindi ko kailanman naabot ang kanyang sakit. Sige, pumapayag ako. Ngunit paano natin kukumbinsihin si Lola? Hindi siya pupunta. Yun din ang pinakakinakabahala ko. Para sa henerasyon niya. Ang psychologist ay isang kakaibang konsepto, at itinuturing pa itong kapareho ng mental illness. Nang gabing iyon, umupo kami kasama ang aking biyenan. Hindi ko direktang sinabi ang tungkol sa therapy. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol kay Mia. Lola, gusto kong lumaki si Mia na maging isang malakas at tiwala na bata. Ayaw kong maapektuhan ng sakit na ito o ng nakaraan ng aming pamilya ang kanyang paglaki. Tumango ang aking biyenan. Siyempre. Yan din ang nais ko. Kung gayon, patuloy kong sinabi ng dahan-dahan.
Sa tingin ko hindi lang pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang mental health ng ating pamilya ay napakahalaga. Kung masaya tayo at panatag, magiging masaya rin ang ating anak. Alam ko na napakaraming masakit na bagay ang pinagdaanan mo. Kami rin ni Jose ay may mga oras na stressed at hindi alam kung paano magbahagi sa isa't isa. Nag-research ako at nakita ko na may mga profesional na makakatulong sa mga pamilya na mag-usap sa isa't isa, tulungan ang mga tao na magkaintindihan ng mas mabuti. Upang makalikha ng pinakamahusay na kapaligiran para sa mga bata. Hindi kami pupunta sa kanila dahil may sakit kami, kundi upang matuto kung paano gawing mas masaya ang aming pamilya. Ano sa tingin mo, Lola? Tahimik ang aking biyenan. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay tumingin kay Jose, ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. Nakita ko siyang mahigpit na humahawak sa kanyang mga kamay. Matanda na ako, ano pa ang sasabihin ko sa isang estranghero? Ang mga problema ng aming pamilya. Maaari naming solusyonan ang aming sarili. Sabi niya at ang kanyang boses ay may pagtanggi. Inasahan ko na ang reaksyon na ito. Matyaga akong nagpatuloy. Sa pagkakataong ito ay ginamit ko ang aking huling alas. Alam ko, Lola. Ngunit pakiusap, isipin mo ito para kay Mia, kailangan niya ng isang masayang lola. Isang pamilya na hindi na nagtatago ng mga kalungkutan. Ginawa mo ang lahat upang iligtas ang kanyang buhay, upang alagaan ang kanyang kalusugan. Ngayon, pakiusap. Sumama ka sa amin upang gawin ito para sa kanyang kinabukasan, para sa kanyang ngiti. Nang marinig niya ang dalawang salita na Mia, ang kanyang mga mata ay nag-alinlangan. Ang pagmamahal para sa kanyang apo ay muling nagtagumpay sa lahat. Tumingin siya sa malayo at nagbuntong hininga, sige, kung para kay Mia, pupunta ako. Ang kanyang sinabi ay parang nag-alis ng isang malaking bigat mula sa aming balikat ni Jose. Alam namin na ito ay magiging isang mahirap na paglalakbay. Ngunit ang paglalakbay na magkasama ay ang pinakamahalagang simula sa daan upang mahanap ang tunay na paggaling. Ang opisina ng therapist ay nasa isang tahimik na eskinita. Kakaiba sa maingay at mainit na atmosfera ng ospital. Ito ay isang mainit na kwarto na may malambot na sofa, banayad na ilaw, at ilang berdeng halaman. Ang taong sumalubong sa amin ay isang babae na halos kasing edad ko, na may banayad na boses at mga mata na puno ng pag-unawa. Ang unang therapy session ay medyo awkward. Ang aking biyenan ay nakabaluktot sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Halos wala siyang sinabi. Si Jose ay mukhang nalilito, hindi alam kung paano magsimula. Ang karamihan ng oras ay ako ang nagsasalita, ikinukwento ko ang buong kwento ng aming pamilya mula sa unang pagdududa hanggang sa pagbubunyag ng katotohanan. Tahimik lang na nakikinig ang therapist. Minsan ay tumatango at nagtatala. Hindi siya humuhusga, hindi siya nagbibigay ng payo, nagtatanong lang siya ng mga open-ended na tanong upang mapansin namin ang aming sariling damdamin. Sa ikatlong session, nagsimula ng tunay na matunaw ang yelo. Nang araw na yon, nagtanong ang therapist sa aking biyenan ng isang napakasimpleng tanong. Nang pumanaw si Ramon, "Ano ang naramdaman mo, ma'am?" Isang tanong na tila normal ngunit parang isang magic key na nagbukas ng kahon ng alaala na natatakpan sa loob ng 30 taon. Tahimik ang aking biyenan ng matagal at pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak. Umiyak siya ng walang boses, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang kulubot na mukha. At pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento. Nagkwento siya tungkol sa pakiramdam ng pagkakasala. Ang pagkakasala dahil hindi niya napansin ang sakit ng anak niya ng mas maaga. Ang pagkakasala dahil sa pagbibigay sa kanya ng mga walang kabuluhang herbal medicine. Ang pagkakasala dahil sa wala siyang sapat na pera upang dalhin ang kanyang anak sa mas mataas na ospital. Nagkwento siya tungkol sa kawalan ng lakas. Ang kawalan ng lakas nang makita ang kanyang anak na dahan-dahang nawalan ng buhay nang walang magawa. Ang kawalan ng lakas sa harap ng mga hindi maunawaan na medikal na salita. Ang kawalan ng lakas sa pag-iling ng ulo ng doktor. At nagkwento siya tungkol sa galit. Ang galit sa kanyang sarili. Ang galit sa kapalaran at ang galit sa kanyang asawa. Ang taong pinili na ilibing ang sakit sa pamamagitan ng katahimikan, na iniwan siyang mag-isa na nakikipaglaban sa masakit na alaala. Iyon ang unang pagkakataon na narinig namin ni Jose ang pinakamalalim na damdamin ng aming ina. Si Jose ay nakaupo sa tabi niya at hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina.
At ang kanyang mga luha ay bumuhos din, hindi niya alam na sa likod ng malakas, mapagtiis na anyo ng kanyang ina ay ang lahat ng pagpapahirap na ito. Sa mga sumunod na therapy sessions, tinulungan kami ng therapist na maunawaan ang isang konsepto na tinatawag na intergenerational trauma. Ipinaliwanag niya na ang sakit at mental trauma na dinanas ng aking biyenan sa pagkawala ng kanyang unang anak ay hindi gumaling. Ito ay nanatili at pagkatapos ay hindi sinasadya na inilipat sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Ang takot niya ay naging matinding kontrol kay Mia. Ang pag-iwas ng biyenan kong lalaki sa mga salungatan ay nakaapekto kay Jose na nagiging dahilan upang maging tahimik din siya at hindi maglakas loob na harapin ang mga problema sa pamilya. Marami kaming natutunan. Natutong makinig ng hindi humuhusga. Natutong ipahayag ang aming mga damdamin ng taimtim. Si Jose ay natutong ipahayag ang kanyang opinyon sa halip na manahimik. Natuto akong pigilan ang aking galit, natuto akong ilagay ang sarili ko sa posisyon ng iba upang maunawaan sila. Si Lola Elena naman ay natuto na magtiwala sa modernong medisina. Magtiwala sa kanyang mga anak at higit sa lahat, natuto siyang patawarin ang kanyang sarili. Ang paglalakbay sa therapy ay hindi isang tuwid na daan. May mga oras na bumabalik kami sa aming mga dating gawi, mayroon pa ring mga hindi pagkakasundo at hindi pagkakaintindihan. Ngunit ngayon, mayroon na kaming mga tuol upang lutasin ang mga ito. Alam namin kung paano mag-usap-usap, alam namin kung paano sabihin ang "si pasensya na, salamat." Ang mga family therapy sessions ay hindi nagbigay sa amin ng himala. Ngunit nagbigay ito sa amin ng isang mapa upang mahanap namin ang daan patungo sa paggaling. Isang daan na mabagal, minsan ay mabato, ngunit isang daan na magkasama kaming matatag na naglalakad. Ilang buwan ang lumipas, ang therapy sessions ay nagsimulang magdulot ng malinaw na pagbabago, lalo na kay Lola Elena. Hindi na siya ang babaeng nag-iisa at may mabigat na pakiramdam ng pagkakasala. Ang pagharap at pagbanggit sa sakit ay nakatulong sa kanya na unti-unting maalis ang bigat na dinala niya sa loob ng 30 taon. Nagsimula na siyang umiti ng mas madalas. Ang kanyang ngiti ngayon ay hindi na pilit kundi nagliliwanag sa kaligayahan mula sa kanyang mga mata. Ang pinakamalaking pagbabago ay nagmula sa isang mungkahi ng therapist. Sinabi niya na ang isa sa pinakamahusay na paraan upang malampasan ang sakit ay ang gawin itong lakas upang tulungan ang iba. Ipinakilala niya sa aking biyenan ang isang grupo ng mga magulang na may anak na may type 1 diabetes na binuo ng mga magulang mismo upang magbahagi ng mga karanasan at mag-aliw sa isa't isa. Sa una ay nag-alinlangan ang aking biyenan. Sinabi niya, hindi ako nakapag-aral, ano ang alam ko para kausapin ang mga tao. Ngunit kami ni Jose ay buong puso siyang hinikayat, Lola. Hindi mo kailangang magsalita ng malalim. Kailangan mo lang ibahagi ang iyong mga pinagdaanan, ang iyong pang-araw-araw na karanasan sa pag-aalaga kay Mia, ang iyong kaalaman ay praktikal na kaalaman. At ito ay napakahalaga. At kaya isang Sabado ng umaga, hinatid ko ang aking biyenan sa unang meeting ng grupo. Ito ay isang maliit na kwarto sa community center, mayroong higit sa 100 tao. Matatanda at bata. Umupo sila ng magkakasama at ang atmosfera ay mainit tulad ng isang pamilya. Tahimik lang na nakikinig ang aking biyenan sa simula. Narinig niya ang isang batang ina na umiiyak habang ikinukwento ang pagkabigla ng madiagnose ang kanyang 3 taong gulang na anak na may sakit. Narinig niya ang isang tatay na nagkwento tungkol sa mga kahirapan sa pagpapaliwanag sa eskwela tungkol sa kondisyon ng kanyang anak. Lahat ng mga pag-aalala, ang lahat ng pagkalito, ay naranasan niya. Nang dumating ang oras ng free sharing, pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan na sinundan ng isang paghawak sa kamay, tumayo ang aking biyenan. Ako ang lola ng isang 6 na taong gulang na bata na may type 1 diabetes din. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay medyo garalgal pa. 30 taon na ang nakakaraan. Nawalan din ako ng unang anak dahil sa mismong sakit na ito. Biglang nanahimik ang buong kwarto. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang kwento ni Ramon sa harap ng mga estranghero. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na puno ng kalungkutan at pagpapahirap. Ikinuwento niya ito bilang isang aralin. Isang paalala. Noon, wala akong lakas at tanga ako. Ngunit ngayon ay iba na. Ngayon ay mayroon tayong kaalaman, gamot at isa't isa.
Pagkatapos ay nagsimula siyang magbahagi. Nagbahagi siya tungkol sa kung paano niya kinakalkula ang dami ng carbs sa isang mangkok ng pansit, kung paano niya niluluto ang sugar-free na leche flan para sa kanyang apo. Kung paano niya inaaliw ang apo sa pag-inject ng insulin gamit ang mga fairy tale. Ang kaalaman na naipon niya sa loob ng 30 taon na ngayon ay pinagsama sa siyentipikong pag-unawa, ay naging napakahalagang payo. Ang batang ina na umiiyak kanina ay tumigil sa pag-iyak, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, at kinuha ang kanyang notebook upang magtala. Ang tatay naman ay tumango sa pagsang-ayon. Nang araw na yon, ang aking biyenan ay naging bida. Hindi na siya biktima ng nakaraan. Siya ay naging isang tagapayo, isang pinagmumulan ng paghihikayat. Mula noon, regular siyang dumadalo sa grupo. Naging Lola Elena, the expert siya sa paningin ng lahat. Kapag may pamilya na na-diagnose ang anak, tumatawag sila sa kanya para sa payo. Hindi lang niya sila tinutulungan sa kaalaman, kundi tinutulungan din niya silang malampasan ang paunang mental shock sa pamamagitan ng kanyang sariling kwento ng buhay. Ang sakit ng pagkawala kay Ramon ay hindi na isang nakakabagabag na multo. Ito ay naging isang pinagmumulan ng lakas. Nagtulak sa kanya na tulungan ang iba pang mga bata. At punan ang kakulangan na hindi niya nagawa para sa kanyang anak. Ginawa niya ang kanyang personal na trahedya na isang inspirational na kwento para sa buong komunidad. Nang makita ko siyang masiglang nag-uusap at nagbabahagi ng kanyang karanasan sa telepono, alam ko na tunay siyang gumaling. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang buhay ng aming pamilya ay pumasok sa isang matatag na landas. Isang katatagan na binuo mula sa pagmamahal at pag-unawa. Ngayon ay isang espesyal na araw, ang ika-negatibo 65 na kaarawan ng aking biyenan. Hindi kami nagkaroon ng malaking party, isang mainit na family dinner lang. Ngunit ang hapunan na ito ay ganap na iba sa mga hapunan noong 1 taon. Sa mesa, sa tabi ng mga paboritong pagkain namin ni Jose ay ang mga pagkain na espesyal na niluto para kay Mia. Yon pa rin ang pinasingaw na tilapia na may toyo, ngunit ang dami ng toyo ay nabawasan. At pinalitan ng natural na tamis mula sa kabute at mansanas. Iyon pa rin ang sabaw ng kalabasa, ngunit niluto kasama ng quinoa sa halip na hipon. Ang lahat ay masarap, maganda sa paningin. At higit sa lahat, perpektong kinakalkula. Nang tumingin ako sa paligid ng mesa, ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Ang aking biyenan ngayon ay hindi na isang matandang babae na may matigas na mukha at puno ng pag-aalala. Masaya siyang naglalagay ng pagkain para sa lahat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Siya ay isang respetadong tagapayo ng grupo ng mga magulang, isang walang degree na nutrition expert para sa buong pamilya. Si Jose ay naging isang tunay na tatay at asawa. Hindi na siya umuwi at hihiga sa sofa kundi tumutulong sa aking ina at sa akin, at nakikipaglaro sa anak namin. Siya ang responsable sa pagdadala kay Mia sa swimming pool tuwing weekend, na tinutulungan siyang mag-ehersisyo. At si Mia, ang aking maliit na anak. Siya ngayon ay 7 taong gulang na. Isang malakas at optimista na bata. Sanay na siya sa pagsubok ng kanyang blood sugar bago kumain, sanay na siya sa pang-araw-araw na insulin injections. Tinitignan niya ang mga ito bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay, tulad ng pagsisipilyo ng ngipin tuwing umaga. Hindi siya nahihiya sa katunayan. Ipinagmamalaki pa niya ang maliit na device sa kanyang mga kaibigan na maaaring sukatin ang e-magic sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ng hapunan, dinala namin ni Jose ang isang regalo na maingat na nakabalot. Lola, happy birthday! Ngumiti ang aking biyenan at kinuha ito. Nag-usisa siyang buksan ito. Sa loob ay isang bagong album ng litrato. Ang pabalat ay isang malalim na brown na balat. Bahagyan niyang binuklat ang unang pahina. Natigilan siya. Iyon ay isang larawan ni Ramon. Ang larawan ng bata na masayang nakangiti sa kanyang 5 kaarawan ay na-restore namin upang maging malinaw at buhay. Sa tabi nito ay ang iba pang mga larawan niya. Mula sa pagiging sanggol hanggang sa huling araw, inilaan namin ang mga unang pahina ng album para sa kanyang panganay na anak. Nanginginig na binuklat ng aking biyenan ang susunod na pahina. Ito ay isang larawan ni Jose noong bata pa siya. Pagkatapos ay ang larawan ng kasal namin, at pagkatapos ay ang mga larawan ni Mia mula sa pagsilang hanggang ngayon. Si Ramon ay laging magiging bahagi ng aming pamilya, Lola, mahina kong sinabi, hawak ang kanyang kamay.
Walang sinabi ang aking biyenan, tahimik lang siyang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaligayahan, ng katuparan. Niyakap niya ang album na parang isang kayamanan. Nang gabing iyon,